Angelica, Codonopsis, Gojiberry, Poria sunod, idakdak ang Spatholobus stem at peak brain. Ginoong Fu, sabi nila, sa bundok Xuanhu, nakatira ang kilalang manggagamot na si Ren Jisheng sa kanyang kasanayan sa medisina. Gagamutin niya ang iyong migraines. Wala nang pag-aalala tungkol sa pagdurusa ng sakit. Sana nga. Kumpleto na ang mind-soothing tonic. Nabisado ko na ang gawain. Guro, subukan mo ang aking bagong herbal stew. Mabango ito. Tonikong pampakalma ng isip. Inihanda para lang sa iyo, Guro. Habang tumatanda ka, pinapakalma ng stew na ito ang isip, pinapabuti ang tulog, nagpapalusog ng mga organo, at nag-aalis ng sakit ng ulo. Mahal na apprentice, ang iyong mga kasanayan sa medisina ay umabot na sa kasakdalan sa isang tonic lamang nakakamit ng maraming epekto. Hehe, ipinagmamalaki ko, pero manatiling mapagpakumbaba ngayon. Naku, Guro, maging panatag. Kahit na tawaging healer, patuloy akong magpupunyagi, hindi magiging kampante. Mabuti. Oh, sa totoo lang, sa workshop, nagawa ko, Supreme Key Reviving Pills. Pinapahusay nila ang tonic. Hintay ka dito. Dahan-dahan, mag-ingat. Kumusta, Ginoong Fu? Well, sino ito? Isang palabas talaga. Isang napakayamang negosyante ang bumibisita sa aming liblib na nayon. Eksakto. Ikaw ba si Master Ren Jisheng? Ako nga. Ano ang dahilan ng iyong paghahanap sa akin? Master Ren, gamutin ang karamdaman ni Mr. Fu at ang Fu Group ay magbibigay ng malaking gantimpala. Heto, isang munting handog mula kay Mr. Fu. Sana'y tanggapin ninyo. 10,000 tael ng ginto, 100 taong gulang na ginseng, Fu Group VIP Black Card, mansyon sa tabi ng ilog, mga panimulang regalo lamang ito. Kung magtagumpay kayo sa paggamot sa kalagayan ni Mr. Fu at sabihin ang sarili ninyong mga kondisyon. Sa lahat ng aking mga taon, hindi pa ako nakakita ng ganitong kayamanan. Lahat ito para sa akin? Nagpasya na akong isabit ang aking mga karayom at itigil ang aking panggagamot. Ngunit mayroon akong isang alagad na bihasa sa sining ng paggagamot. Siya ang dapat gumamot sa inyong sakit ng ulo. Ang Mind Calming Tonic na ito ay binuo ng aking alagad bilang bagong sabaw na panggamot. Ito ay nakakagamot ng mga komplikadong sakit. Naglalaman ito ng espesyal na pinrosesong utak ng baboy. Gusto nyo bang subukan? Ano, utak ng baboy? Matandang manloloko ka! Niloloko mo ba si Amo Fu? Ito ay hindi ordinaryong utak ng baboy. Ito ay nagmumula sa bihirang itim na baboy ng Jiangxi Snow Mountains. Ang mga baboy na ito ay kumakain ng snow lotus petals mula pagkabata at mga halamang cordyceps. Pagkatapos kunin ang utak, pinoproseso namin ito sa 36 sinaunang hakbang, ibinabad sa umagang hamog sa loob ng 3 araw at gabi. Ang tonikong ito. Huwag ka! Nangahas kang lokohin si Amo Fu nito? Mga guwardiya, wasakin ang klinika ng manggagamot na ito. Sandali! Teka. Parang malinaw na bukal sa aking isipan. Nawala ang sakit ng ulo ko. Malinaw ang pakiramdam at matalas ang paningin. Nakakapresko ang pakiramdam. Himala ang gamot na ito.
uminom ng sabaw na ito. Parang malinaw na bukal na naglilinis ng aking espiritu, nakakapresko at puno ng enerhiya. Kahit ang sakit ng ulo ko ay nawala na. Himalang doktor, ang galing sa paggamot ng estudyante mo. Pwede ko ba siyang makita? Punta ka! Nasa likurang silid ng alkimiya siya. Gumagawa ng malakas na pampalakas. Ang pildoras na nagpapahaba ng binti at nagbubukas ng mata. Oy, Ano? Alyansa sa pag-aasawa. Isang napagkasunduang kasal. Ikaw na maliit na paslit. Ang kasal mo kay Tang Ning ay napagkasunduan noong buhay pa si Lola. Dapat matuloy ang kasal na ito. Huwag kang maglalaro ng mga trick. Pero- Walang pero. Kung hindi ka pa rin uuwi, huwag mo na akong tawaging nanay. President Fu, kami ba ay? Babalik sa Haicheng. Para magpakasal. Master. Pinipilit ako ng pamilya ko na magpakasal. Kailangan kong bumaba ng bundok. Habang wala ako, mangyaring alagaan mo ng mabuti ang iyong sarili. Umalis ka na. Pero ang mga tao sa ibaba ng bundok ay masalimuot. Ang supot na ito. Dalhin mo ito. Ito ay panlaban sa lahat ng uri ng lason. Makapagliligtas ito ng buhay mo sa oras ng pangangailangan. Tandaan mo, anuman ang mangyari, dapat kang ligtas na makabalik. Si. Master. Ayokong iwan ka. Ayoko ring iwan ka. Ang aking estudyante ay lumaki na. Panahon na para bumaba. Umalis ka na. Master. Ingatan mo ang iyong sarili. Kapag nakabalik na ako, gagawa ako para sa iyo ng calming soup. Si. Aalis na ako ngayon. Ang pangalan ko ay Tang Ning. Sana tayo ay magkasundo. Gabayan ka? Hindi ko alam kung ano ang ginawa mo para kumbinsihin ang nanay ko. Para pilitin akong pakasalan ka. Anong mga paraan? Hindi uubra ang pagpapanggap na inosente. Maging malinaw tayo sa simula pa lang. Huwag mong banggitin ang ating relasyon at huwag mo nang sabihin ulit sa nanay ko. Kung gusto mo ng pera, maaari kitang bigyan. Pero iyon lang, ha? Hindi. Nababaliw ka ba? Mayabang na gago. Kung hindi ako pinipilit ng pamilya ko, sino ang gugustuhing pakasalan ka? Kahit ikaw ay laban sa akin. Life and Death Arena. Ang Huaxia Medical Hall ang magho-host ng ICA, 33 na kampyonato ng banal na doktor. Sinabi sa akin ng aking guro, hindi dapat pagkatiwalaan ang mga lalaki sa labas. Kaysa umasa sa mga lalaki, mas mabuting umasa sa sarili ko. Kapag naging kilalang doktor na ako, makakapag-ipon ako ng malaking pera at mabubuhay ko ang sarili ko. Ang posisyon ng kilalang doktor, narito na ako. Kumusta, Ginoong Fu? Mula ngayon, ang mga pakitang tao lamang na ito, huwag mo nang intindihin. Naiintindihan. Lahat, bumalik na sa inyong trabaho. Ginoong Fu, na-upgrade na ang aming kagamitan sa seguridad. Pakitingnan po. Hindi masama. Hoy, kumusta? Gusto ko sanang itanong. Ikaw ang bagong apprentice, di ba? Nandoon ang botika. Ah,
Pasensya, pasensya. Ikaw pala. Hoy, parang multo ka talagang sunod ng sunod. Sinusundan mo ako hanggang sa pintuan ng Huaxia Medical Hall. Sa tingin mo ba sa ganitong paraan, magbabago ang isip ko? Ikaw ba ay sinusundan ng dalagang ito? Biro lang yan. Huwag kang mag-akala. Sino ka ba? Hindi mo pa nga alam kung sino ako. Ako ay, Ikaw ang may-ari ng medical hall na ito. Hahaha. Kung magsisinungaling ka, dapat ka pani-paniwala naman. Matangkad at mukhang malakas ang lalaking ito. Sa tingin ko, baka isa siyang guwardiya. Ano? Nakakahiya bang maging guwardiya? Walang mataas? O mababang trabaho? Bukod pa riyan, kapag pumasa ako sa panayam para maging doktor, magiging magkatrabaho tayong dalawa. Huwag kang mag-alala, aalagaan kita. Ang ating relasyon, hindi ko sasabihin kanino man. Pero, kung talagang may sakit ang utak mo, hindi ako magdadalawang isip na turukan ka ng ilang karayom para gumaling. ikaw. Mukha ba akong guwardiya? Oh. Hindi naman maganda ang upgrade ng kagamitan. Sino ang babaeng iyon? Ang lakas ng loob niyang mangakit kay Lin Chuan sa harap ko. Ang pangalan niya ay Tang Ning. Siya ang bagong apprentice sa medical hall. Ate Ruowe, kung ayaw mo sa kanya, makakahanap lang tayo ng dahilan at tanggalin siya. Ikaw ang bagong apprentice. Bagong apprentice lang. Gusto mong sumali sa Divine Doctor Contest? Pangarap lang yan. Anong ibig mong sabihin? Ang Divine Doctor Contest. Ang mga doktor lang na pinakamagaling sa klinika namin ang pwedeng sumali. At ang pinakamagaling na doktor dito ay syempre si Ruowei. Ang tulad mo, isang baguhan, gustong sumali sa Divine Doctor Contest. Malamang hindi mo alam kung paano magkarag. Pagtusok ng karayom? Di ba yan ay basic skill? Anong mahirap doon? Probinsyana. Ang magandang pamamaraan ng pagtutusok ay taon ng pagsasanay. 3 hanggang 5 ay maikli. Hindi mo nga alam kung paano hawakan ang karayom. Gusto mong sumali sa Divine Doctor Contest, isang insulto yan sa paligsahan. Pinag-aalinlangan mo ang kakayahan ko sa pagtutusok? Bukod sa master ko, walang may mas mabilis na kakayahan sa pagtutusok na mas mabilis, mas tumpak, at mas desisibo. Wow! Ang yabang naman. Sige, bibigyan kita ng pagkakataon. Ipakita mo sa akin ang kaya mo. Kung ang iyong pagganap ay hindi kasing galing ng sinasabi mo. Lumayas ka sa Huaxia Medical Hall. Si, Para mabawasan ang sakit ng pasyente. Sa akupuntura, lahat ng doktor ay nagsasanay araw-araw sa dummy na ito. Pagsasanay sa flying needles. Kung kaya mo, mula sa 3 metro, magtusok ng 10 pilak na karayom sa mga punto ng dummy. Sasabihin kung pumasa ka. Ang flying needle technique na ito, ako mismo nagkakamali. Ikaw na batang to, lumayas ka na sa klinika. anong mahirap doon? Flying needles lang yan. Noong nasa bundok ako, nagsasanay ako ng flying needles ng nakapiring. Nakapiring sa pagtutusok. Akala mo ba nagpe-perform ka ng trick? Panoorin mo to. Paano ito nangyari? Paano nangyari yun? Ano? Magaling naman ang kakayahan ko, di ba? Kaya, pwede na ba akong manatili ngayon? Wow, ang galing talaga ng batang to. Ang kanyang pamamaraan ng pagtutusok. Nagpapakita ng hindi bababa sa 20 taong pagsasanay. Napakabata niya. Pero napakatindi ng talino. Kaya maganda ang kanyang pagtutuon. Sino ang nakakaalam kung anong daya ang ginamit niya? Wala namang ipagmamalaki. Yamang gustong-gusto mong manatili. Pwede kang magtrabaho sa batika, maging isang herbalista, magdikdik at magtimbang ng mga halamang gamot. Sakto sa'yo. Problema, Dr. Lin. Narito ang punong manggagamot ng Pine Crane Clinic para hamunin tayo. Ano? Ang kapal naman. Sinasabi nilang mas magaling ang mga pamamaraan ng Huaxia Clinic. Pero ngayon, hindi ako humanga. Nagkakamali ng diagnosis ang inyong mga doktor, nagtutusok ng walang alam, at mali ang mga reseta. Kung matatalo ka sa hamong ito ngayon, papalitan mo ang pangalan ng lugar na ito mula Huaxia Clinic tungo sa Deathbringer Clinic. Kalokohan. Kayabang-yabang. Nanalo si Sun Henyan sa Healer Championship 10 taon na ang nakalipas. Walang laban si Dr. Lin sa kanya. Ngunit kung ikaw ang matatalo, ipapahayag mo ang pagsasara ng Pine Crane Clinic.
See ya! Magsimula na. Pinapanood ni Ginoong Fu. Talagang hindi ako pwedeng matalo dito. Kung nandito siya, maaari tayong manalo. Ang apprentice ng matandang manggagamot? Akala mo ba matatalo rin si Lin Ruwei, ha? Kailan ka dumating? Kailan ka dumating? Ngayon lang. Ang ibig mong sabihin? Kung ang Waxia Medical Hall ay papalitan ng pangalang Deathly Clinic magagalit, kaya ang may-ari? Anong pakialam mo? Isa ka lang namang apprentice na tagagawa ng mga gawaing bahay. Apprentice na tagagawa ng gawaing bahay. Ikaw, isang guwardiya, paano mo ako matatawa? Ayaw ko sa pangalang iyan. Makinig ka. Simula ngayon, ako ang magiging chief physician ng Waxia Medical Hall. Panaginip lang yan. President Fu, nagsimula na ang laban. Dahil ito ay paligsahan sa medisina, magpaligsahan tayo sa pagliligtas ng buhay. Ito ang aking lolo sa tuhod. May Parkinson siya. 7 taon na. Nanginginig na ang kanyang mga kamay at paa. Naghihirap siya. Nakakulong sa wheelchair. Sinubukan ng aming Songhe Medical Hall ang lahat para lang mapanatili siyang buhay at mapigilan ang paglala. Physician Lin, kung mapatayo mo siya ngayon, ang laban ngayong araw ay mapupunta sa Huaxia Medical Hall. Deal? Kung hindi mo siya mapagaling, ikaw ang talo. Tinatanggap ko. Liver fire at lema, kulang sa chi at dugo. Kailangang pasiglahin ang dugo at tanggalin ang bara. Tapos tanggalin ang init. Zhangzu, kumuha ka ng chanma. Honeysuckle, licorice. Tama. Dagdagan ng powdered antelope horn. Mali! Anong mali? Malamig ang antelope horn. Matanda na ang lolo. Ganito, kalakas na dosis. Maaring magdulot ng problema. Pero kahit mali ito, kaya ko pa rin siyang iligtas. Nagsasabi na naman ng kalokohan. Panoorin mo ito. Heto na, Ruowei. Isa kang bogus na doktor. Pinapatay mo ang lolo ko sa tuhod. May sumira sa Huaxia Medical Hall. Sandali. Sandali. Kaya ko siyang iligtas. Sino ka? Si Dr. Lin. Galing din ba siya sa ating Huaxia Medical Hall? Hindi siya karapat-dapat. Apprentice lang siya. May apprentice na nagyayabang. Sa tingin ko, lahat sa Huaxia Medical Hall nyo ay mga manggagamot na walang alam. Manggagamot na walang alam sila? Isang pagsubok lang. Malalaman. Dr. San, sinisiguro ko na mapapagaling ko ang lolo mo at patatayuin ko siyang muli. Para siyang muling isinilang, Kung hindi mo siya mapagaling, alam mo ba kung ano ang kapalit? kung hindi ko siya mailigtas, patayin o pahirapan mo ako. Pero kung mapagaling ko siya, wala na ang usapan ninyo kanina. At gusto kong maging punong doktor ng Huaxia. Sinasamantala mo ito. Ang Huaxia Medical Hall namin. Paano magiging punong doktor? Ang tulad mo. Talaga? Kung malaman ng boss na pinalitan ang pangalan ng klinika at may namatay, sa tingin mo, magagalit siya? Sige, payag ako. Pero kung ikaw ang mabaygo, paalisin ka sa Huaxia. Dahil gustong-gusto mo, napagtakpan ako. Pagbibigyan kita. Para sa akin, ang mapagmataas na alagad, ang paggamot sa Parkinson's ay napakadali lang. Sige, usapan na yan. Ang babaeng ito, puro problema ang dala. Kung nandito ang alagad ng banal na doktor, Ginoong Fu, may chismis na ang alagad ng banal na doktor. Ang paghahanap sa kanila ay parang paghahanap ng karayom sa isang tambak ng dayami. magpatuloy sa paghahanap. Hanapin mo para sa akin ang taong iyon. Magaan at nababaluktot ang karayom na ito. Ang kulay nito ay parang malamig na buwan, pero hindi ginto, hindi pilak. Ito kaya ang maalamat na Tai Shu Han Yue na karayom? Ang Tai Shu Han Yue na karayom na ito, nayari sa sinaunang Xuan Tie. Ito ang eksklusibong karayom ng mga nakaraang maestro. Sino nga ba talaga ang babae na ito?
Bailey Fengchi, Hegu, Neiguan, at Tai Chong. Ito ang nakasulat sa mga sinaunang teksto, ang pang-akit ng pagkagising ng utak. Hindi ko inaasahang masasaksihan ko ito ngayon. Wala na akong ibang hihilingin pa. Sulit na sulit. Marunong siya ng isang nawalang sining ng pag-aakupuntura. Sino nga ba siya talaga? Pakitang tao lang yan, di ba? Nagpapapansin lang para sa murat papuri. Ano ba ang alam mo? Delikado ang teknik na ito ng pagkagising ng utak. Nangangailangan ito ng sobrang pokus mula sa tagapag-akupuntura. Kapag nabigo, ibig sabihing masisira ang puso ng tagapag-akupuntura. Para makabisado ang teknik na ito, kailangan ng parehong talento at diwa. Ang kanyang kasanayan ay higit na mas mataas kaysa sa akin. Ito na lang ang huling karayom. Nakasalalay dito ang buhay ni Tio. Huling karayom, Yintang Point. Alisin ang karayom. Dumilat si Tio. Nagamot talaga siya ni Tang Ning. Lolo, 7 taon ka ng baliw. Sa wakas, nagising ka na. Ikaw ba si Hen Ian? Oh. Nakatayo na ako. Gumaling na ang sakit ko. Huwag kang gagalaw. Ang sakit mo ay nakakasira sa iyong mga meridians. Ang ugat nito ay nasa pali at tiyan. Kanina lang, karayom lang ang ginamit ko para ikonekta ang iyong mga meridians. Pero para tuluyang mawala ito, kailangan mong magpalakas ng enerhiya at dugo at palakasin ang pali at tiyan. Ito ang aking ginawa. Ang pampalakas ng enerhiya, pampahaba ng binti, at pampadilat ng mata. Isang pildoras lang, at siguradong gagaling ka. Tangning, kung hindi mo kayang gamutin, huwag mo nang pilitin. Ano ba ang pinagloloko mo sa lahat? Hindi ka ba nahihiyang mapahiya? Hindi naman siguro ito bagay na pinulot mo lang sa sahig. Ano? Tama. Tang Ning, payo ko sa'yo, huwag kang magyabang. Umalis ka na sa Huasia Medical Hall. Pampahabang ang binti at pampadilat ng mata? Pamilyar na pamilyar ang pangalang ito. Diyos na manggagamot, talagang kahanga-hanga ang kakayahan ng iyong estudyante. Maaari ko ba siyang makilala? Siyempre. Nasa likurang silid ng paggawa ng gamot siya gumagawa ng pampalakas ng enerhiya, pampahaba ng binti, at pampadilat ng mata. Ikaw pala. Ikaw ang nagpatayo sa akin mula sa aking wheelchair sa loob ng napakaraming taon. Hindi ko pa naramdaman ang pakiramdam ng pagtayo sa sariling mga paa. Dr. Tang, handa akong magtiwala sa iyo. Iinumin ko ang gamot na ito. Tamang desisyon yan. Sigurado akong hindi ka magsisisi. Haha, walang reaksyon si Tangning. Sa tingin ko, pekeng gamot ito. Nakakagalaw na ako. Nakakagalaw na ako. Puno na ng lakas ang mga binti ko ngayon. Para akong binata ulit. Ang galing ng doktor. Doktor, Po, tumayo na po kayo. himalang doktor, iniligtas mo ang buhay ko. Malaki ang utang na loob ko sa iyo. Alam mo na ang dapat gawin ngayon, di ba? Ang galing ng kasanayan ni Dr. Tang. Binigyan ng bagong buhay ang lolo ko sa laban na ito. Buong puso akong tumatanggap ng pagkatalo. Kung kailangan man ni Dr. Tang ng anuman, narito ang Songhe Medical Hall para tumulong. Wala akong kailangang gawin mo. Gumaling na ang lolo mo, di ba? Siguraduhing ilabas mo siya para mag-aktibidad. Tungkol naman sa pabor. Huwag na nating banggitin ulit. Teka, tumayo ka na. Bukod pa riyan, ako ay kumakatawan ng Huaxia Medical Hall sa hamong ito. At saka, ang pagpapagaling ng may sakit ay tungkulin namin bilang mga doktor. Tama ba? Dr. Tang, pagmamahal sa medisina, hindi naghahangad ng katanyagan o kayamanan. Kung hindi mo kailangan, ang aming kabayaran, hanggat nandito ka sa Huaxia Medical Hall, nandito rin ang Songhe Medical Hall. Susunod kami sa pamumuno ng Huaxia Medical Hall. Paalam, paalam. Kaya, ako ang nanalo sa laban. Huwag mong kalimutan ang pangako mo na gawin akong punong doktor. Punong doktor? Kapitana? Ng seguridad? Ruaway, ayos ka lang ba? Paano siya nanalo? Yung Tangning na iyon, swertihan lang iyon. Sa wakas, para sa ating Huaxia Medical Hall, ikaw pa rin ang dapat. Pagkatapos ng lahat, pinapaboran ka pa rin ni President Fu. Ang ating Huaxia Medical Hall, kailan pa nagsimulang umasa sa isang batang babae para ipaglaban ang ating mga laban? President Fu. Kailangan ko ng paliwanag para sa mga pangyayari ngayong araw. Ngayon sa Songhe Clinic, sobra na ang ginawa ng kanilang mga tao. Hindi kami handa ng husto. Kaya natalo kami. Paano naman si Tang Ning? Paano siya nanalo? Huaxia Clinic.
Kailan nagsimula ang Waxia Clinic na umasa sa isang apprentice lamang? Napakatuso ni Tang Ning. Sino ang nakakaalam ng relasyon niya kay San Henyan? Paano kung nagtulungan sila? At nanloko? Kung hindi, paano niya matatalo si San Henyan? Oo, President Fu, huwag kang malinlang ni Tang Ning. Tiyak na may dayaan ang laban ngayon. Gaya ng inaasahan. Tang Ning. Tawagin mo si Tang Ning. Opo. Ikaw, isang security guard, hindi nagtatrabaho? Bakit mo ako tinawag dito? Hindi ba't sinabi mo na kailangan ng diskresyon ang ating relasyon? Dapat tayong magkita ng mas madalang? Oo, kailangan ng diskresyon. Kung hindi, malalaman ng mga tao ang iyong mga pamamaraan ay napakababa. Dinudungisan mo ang aking pamilyang Fu. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi mo ba alam kung paano ka nanalo sa laban? Una, nagtulungan ka sa mga dayuhan para hamunin ang Waxia Clinic. Pagkatapos, sumingit ka Tang Ning, minamaliit kita. Pinaghihinalaan mo na nandaya ako? Mali ba ako? Ayaw na kitang makita. Ito ay isang black card. Walang limit. Gamitin mo ito ng malaya. Huwag mo na akong makita sa Waxia Clinic. Wala akong pakialam. Tumigil ka sa pagpakialam sa aking mga gawain. Mula ngayon, huwag mong sabihin na ikaw ay ang batang misis ng pamilyang Fu. Hindi ko kayang tiisin ang kahihiyang ito. Oh, talagang mapagmataas ka. Tulad ko, ikaw ay isang mababang manggagawa. Talaga bang akala mo ikaw ay isang malaking amo? Madam Fu, Huwag mo siyang pansinin. Pumunta ka sa harapang hall. Kailangan ng wastong pamamahala ang Waxia Clinic. ito ang inihain mo? Niloloko mo ba si Mr. Fu? Mr. Fu. Ang mga pagkaing medikal na ito, ang mga signature dishes, paulit-ulit naming tinitest ang mga ito. Paano naging basura ang mga ito? Mga espesyal na putahe? Ito ang ginagamit niyong mga signature dishes? Ang lugaw na pampakalma na ito ay walang lasa at walang epektong pampakalma. Ang sabaw pampaganda ay sobrang tamis, nakakasuya ang tamis. At ang sabaw pampalakas, mali ang timpla ng mga halamang gamot. Mapait na parang huwanglian. At panghuli, ito. Ang spleen paste. Ang tigas. Pwedeng mabasag ang ngipin mo. Sabihin mo sa akin, ito ang ginagamit niyong mga signature dishes? Ha? Mr. Fu, ako. Dr. Lin, natalo ang Waxia Clinic ngayon. May pananagutan ka rin? Kung ngayon, hindi ka makagawa ng isa pang putahe na makakasatisfy kay Mr. Fu. Sa tingin ko, hindi mo na kailangang manatili pa rito. Hindi ko pwedeng iwan ang Waxia Clinic. Mr. Fu, may isa pa akong putahe na siguradong magugustuhan mo. Lin Chuan, itong bagong putahe ay body strength NM oxtail soup. Naglalaman ito ng 12 ng mahahalagang halamang gamot. Lalo na ang oxtail ay galing sa Hokkaidos, 12 ng Wagyu. Maingat na pinili, subukan mo po. Sobrang maamoy ang isda. Kaya pala, natalo kayo ngayon. Mr. Fu, ito ay clinic, hindi restaurant. Ang gamot ay dapat mapait. Ito ay para magligtas ng buhay. Bakit kailangan pang masarap? Mr. Fu, may punto siya. Huwag mo nang ulitin yan. At para sa iyo, dahil sa iyong pabayang ugali kaya ganyan, ang Waxia Clinic. Ngayon, kailangan kong makakain ng putaheng makasasapat sa akin. Kung hindi, lahat kayo ay tatanggalin. Wala na tayo. Ang arte ni Mr. Fu. Saan tayo makakahanap ng putahe? Kung hindi natin ito malalampasan ngayon, mawawalan tayo ng trabaho. Ano na ang gagawin natin? Nagamit na natin ang lahat ng kakayahan natin. Napakarami na nating nagawang putahe. Pero hindi pa rin nasisiyahan si Mr. Fu. Hindi katakatakang nagagalit si Mr. Fu. Talagang kulang pa sa galing ang mga kamay ninyo. Tumahimik ka. Ang isang magandang medikal na putahe ay nangangailangan ng pino at dalisay na paghahanda ng isang dalubhasang doktor at ng pinakamagagandang sangkap. Ano ba ang alam mo? Kilala ang Waxia Medical Hall sa mga medikal na putahe. Pero ginawa ninyong ganito ang itsura nila. Sinisira ninyo ang sarili ninyong tatak? Ang sabaw ng buntot ng baka na may astragalus ay dapat pakuluan ng 3 oras para mailabas ang bisa ng astragalus. Pero ano ang ginawa ninyo?
Para makatipid ng oras, ibinato ninyo ito sa pressure cooker. Hey, hindi lang nawala ang malansang amoy ng buntot ng baka, sinayang pa ninyo ang mga sangkap, kaya pala nagagalit si Mr. Fu. Kung talagang magaling si Tang Ning, gagawa siya ng putahe na makasasapat kay Mr. Fu. Kung hindi, nandaya ka sa huling paligsahan. Ha? Malaking bagay ang pandaraya. Kung mabubunyag ito, ang pangalan mo'y mananatili sa haligi ng kahihiyan. Sinasaktan mo ako? Akala mo ba madali akong matatakot? Gumawa ng medikal na putahe? Kayang-kaya ko yan? Ay! Ano ang nangyari? Utak ng baboy. Kahit hindi galing sa mga itim na baboy. Ang niyebeng kanlurang yunan. Ang mga magagandang sangkap sa botika ay nawala na. Ngayon, tingnan natin kung paano ka magyayabang. Tang Ning, isinusumpa kong paaalisin kita sa Waksha Medical Hall. Ano nga mo ito? Ang bango. Oo nga, unang beses kong maramdaman na ang tonic meal ay napakabango. Ang pakiramdam ay parang lumilipad sa langit. Handa na ang calming and brain-boosting soup. G? Fu? Bakit hindi natin imbitahin dito ang apprentice ng matandang doktor? Kung siya ang magiging head physician ng ating clinic, malulutas ang lahat ng problema natin. Sige, kailangan natin siyang hanapin. Pwede niyang sabihin ang presyo. Opo, sir. G. Fu? Ito ay bagong tonic meal. May utak ng baboy, goji berries at iba pa. Subukan ninyo po. Ano? Utak ng baboy. Lin Chuan, mali ito. Kukuha ako ng iba para sa iyo. Teka, pamilyar ang lasa. Siya yon. Nahanap ko na siya. Sino ang gumawa ng tonic meal na ito? Magsalita kayo. Gusto ko siyang makita ngayon. Nako, kumain si Ji Fu ng tonic meal ni Tang Ning at galit na galit siya. Ano? Ang tonic meal na ito at sa bundok na iyon, ginawa ng apprentice ng matandang doktor. Magkapareho talaga ang lasa. G. Fu? Ibig mong sabihin, narito mismo ang apprentice ng matandang doktor. Hindi nagkakamali ang aking panlasa. Hindi pwedeng mangyari yon. Ruawei, dinala ko na siya. Gusto kong makita kung sino yon. Walang lasa. Paano naging ikaw? Ikaw? Oo, ikaw nga. Kinain mo ang aking tonic meal at nagalit ka. Teka, mali yun. Anong ginagawa mong nakaupo dito? Guard? Wala ka bang panlasa? O sinadya mo ba ito? Para matanggal ako sa trabaho? Ikaw ba talaga ang gumawa ng tonic meal na ito? Siyempre, sino pa? Kailangan kong aminin. Ito ang pinakamasarap na tonic meal na kinain ko. Parang yung gawa ng alagad ng dating master. Yung calming soup na gawa sa utak ng baboy. Eksaktong pareho. Kaya, ikaw ba talaga siya? Sino? Anong bundok? Ito ay ordinaryong sopas ng utak ng baboy lang. Ano? Paano naging alagad ng master si Tang Ning? At may kinalaman kay Mr. Fu. Paano niya nalaman na ang master ko ay isang divine doctor? At mukhang gusto talaga ng lalaking ito ang tonic meal na ginawa ko. Ang lalaking tulad niya, mayabang at mapagmatigas. Paano kung ikulong niya ako? Para gumawa ng tonic meal para sa kanya araw-araw. Paano ako makakasali sa master competition? Hindi niya dapat malaman. Ang lasa ay eksaktong pareho. Hindi ka nga talaga siya? Ako, nagkataon lang siguro. Apprentice lang siya sa klinika. Paano siya magiging alagad ng matandang doktor? Nagkamali ba ako sa kanya? Oo, nagtatrabaho siya sa klinika namin. Ang doktor na may pinakamababang ranggo, mali ang napuntahan mo.
Kalimutan mo na. Itataguyod pa ba natin ang mga tauhan ng klinika? Ang medikal na pagkain ng Huaxia Clinic ay gamot lang na hinaluan ng pagkain. May amoy at mapait, hindi makakain. Ang huling putahe lang, ang sabaw ng utak ay pwede na. Dr. Lin, ito ba ang paliwanag mo? Bigyan niyo po kami ng isa pang pagkakataon. Pamumunuan ko ang Huaxia Clinic para manalo sa paligsahan ng mga banal na doktor at maging kampyon. Maniwala po kayo sa akin, Jifu. Walang susunod. Ji-fu. Ikaw si Ji-fu? Ikaw si Ginoong Fu. Mukhang nagulat ka ng husto. Tapos na, tapos na, tapos na. Kaya pala siya ang boss ko. Ang dami kong sinabi sa kanya dati. Tangning, oh Tangning, talagang wala ka ng pag-asa ngayon. Hindi ba't dahil sa estado ko kaya ka nagplano na pakasalan ako? Kung aaminin mo lang ng hayagan, baka iba ang tingin ko sa'yo. Pero ngayong nakikita ko ang iyong mapagkunwaring mukha, wala akong gana. Hindi po si Ginoong Fu. Pakiusap. Hayaan niyo akong magpaliwanag. Hay nako. Aminin ang ano, Una sa lahat, hindi ko alam. ang totoo mong pagkatao. Sinusunod ko lang ang gusto ng pamilya. Huwag kang umalis. Kaya mayaman ka. Ano naman? Dahil lang mayaman ka, pwedeng hindi mo pansinin ang iba? Naku po. Kahit ikaw, kalaban ko. Ang sama ng swerte ko nitong mga nakaraang araw. Ano ito? Si Fu Lin Yun, ang tagapagmana ng pamilyang Fu, lihim na nakikipagkita sa isang babae sa gabi at dinalapas sa kanyang estate para magpagaling sa Huaxia Medical Hall. May mga litrato rin. Ito si Ginoong Fu. Tapos siya. Naiintindihan ko na. Impostor lang pala siya. Ginoong Fu, nagsimula ka ng negosyong ito gamit ang peking pagkakakilanlan bilang ang pangalawang ginoo. Pero ngayon, ang pangalawang ginoo ay magulo ang personal na buhay. Maaaring makaapekto sa iyong reputasyon. Bumalik na kaya tayo? Hindi na kailangan. Siya nga pala, utusan ang mga tao sa Huaxia Medical Hall na huwag pagmalupitan si Tangning. Kung gusto niyang sumali sa paligsahan ng banal na doktor, tandaan na magtabi ng pwesto para sa kanya. Sige, Ginoong Fu. Medyo nag-aalala ka sa ginang. Ang aking asawa, kung siya ay mabubuli sa kanyang sariling klinika, ano ang mangyayari sa karangalan ng aking pamilya? Naiintindihan. Magmaneho. Miss, naghahanap ng bahay? Tingnan mo kung gaano kaganda at mura ang lugar na ito. Tingnan mo. Ano ang hinahanap mo? Hayaan mo akong tumingin. Sandali lang. Sandali lang. Mukha kang mayaman. Dapat sa ganito kalaking bahay ka nakatira. Tingnan mo, maganda ang hangin. Ano? At maganda ang feng shui. Ibibigay ko sa'yo ng mura. Magkano? 3,000? 3,000? At sa'yo na ito? 3,000. Teka. Sa totoo lang, hindi ko gusto ang ganitong layout. Mas gusto ko ang mas maliliit na bahay. Sabihin mo na lang na hindi mo kayang bayaran. Kung hindi siya gumamit ng ganoong Nakakadiring paraan para pilitin akong pakasalan. sa kanyang napakahusay na kakayahan sa medisina, baka sakaling magkaroon kami ng magandang simula. Mr. Fu, naalala ko, malapit sa Huaxia Medical Hall ang lugar mo at marami pang bakanteng kwarto doon. Bakit hindi mo ipaupa kay Madam? Siya, ituring mo na lang na mabuting gawa. Okay, aayusin ko na ngayon. Si, ituring mo na lang na mabuting gawa. Okay, gagawin ko na ito. Anong ginagawa mo? Hindi ako takot sa iyo. Marunong ako ng kung fu. Lumapit ka, tatawag ako ng pulis. Hahaha, miss. Naghahanap ka ba ng mauupahan? Mayroon akong malaking apartment sa downtown. 2,500 kada buwan. Tsk! Ang mahal naman ng 2,500. Sa akin, 2,000. Nangaagaw ka ng kliyente, pare? Mayroon akong 1,500. Etienne, Yitia, nagtatalo tayo sa presyo?
Miss, 500 kada buwan. Deal na! Yehey! Tara na, tara na. Miss, malapit na siyang dumating. Sandali, ikaw pala. Anong ginagawa mo dito? Ang lakas ng loob mong umupo sa sofa ko? Anong ginagawa mo rito? Anong lakas ng loob mong umupo sa sofa ko? Oh. Gets ko na ngayon. Hey, siguro nga. Sabi mo nagpapanggap ka sa iba at nangloloko ng mga tao. Normal lang na hindi mo kayang magbayad ng renta. Anong panloloko ang sinasabi mo? Pagpapanggap sa iba? Ayaw mo pa ring aminin? Tingnan mo nga ito. Sinasabi ko, nagpapanggap ka sa iba. Kung iyon lang, nagpanggap ka pa kay Ginoong Fu. Ang tapang mo! Kaya hindi mo pa rin alam ang pagkatao ko. Nagpapanggap ka pa? Umaarte ka pa? Tama ka. Wala talaga akong pera ngayon. Kaya ang pagpapanggap kay Ginoong Fu ay dahil sa kawalan ng pag-asa. Ah, kaya pala. Huwag kang mag-alala. Basta hindi mo ipagkakalat ang relasyon natin, ako ay tiyak na makikisama sa iyo. Nakausap ko na ang may-ari kanina. Masayang-masaya ang may-ari. Sayang lang, Sayang sa ano? hehe. Sayang hindi kayo sabi ng may-ari kung mag-asawa ang titira, hati ang renta, libre ang utilities. Hindi dahil sa ibang rason, gusto lang magbahagi ng swerte. Hati ang renta? E di 250 na lang ang bahay na ito. Ang mura? Hindi ka ba nang loloko sa amin, loko? Hehe, hindi naman. Miss, huwag kang mag-alala. Nakatira sa ibang bansa ang may-ari at hindi nagkukulang sa pera. Ang dahilan niya sa pagpapaupa ng bahay ay para lang makipagkaibigan. Pero kung hindi kayo mag-asawa, kalimutan mo na lang ang sinabi ko. Hati sa renta ay 250 lang ang bawas. Para magpanggap para dito? Parang hindi sulit. Sulit ito nitong mga nakaraang araw. Talagang kinakapos ako sa pera. Itong 250 yuan. Hindi ko talaga kayang bayaran. Mag-asawa kami. Talaga? Totoo. Gagawin ko ang lahat para sa renta. Ayos lang ba? Siyempre po. Sige, iiwan ko na kayong dalawa. Heto ang mga susi nyo. Salamat. Paalam. Ingat kayo. Hinalikan niya ako. Gusto kaya niya sa akin? Kahit na mukhang medyo tanga siya, pero kung talagang gusto niya ako, pwede kong pag-isipan. Excuse me. Huwag kang magkamali ng akala kanina ako ay. Sinubukan kitang tipirin ng 250. Kung talagang gusto mong magbayad utang na loob, kamakailan, nagre-research ako ng bagong medicinal cuisine. Tulungan mo lang akong itest ito. Hindi ba't sumasakit ang ulo mo? Baka ang aking health food research ay makagagamot sa sakit ng ulo mo. Talaga bang tinipid mo lang ako? Siyempre, Talaga? maganda lang talaga ang itsura ng lalaking ito. Mayabang at sinungaling. Walang silbi kundi ang mukha niya. Tangning, huwag kang magpaloko. Pupunta muna ako sa kusina. Sabi ng isa, iba naman, ang ibig sabihin. Hindi mo ako gusto at tinipid mo ako. At gumagawa ka ng health food para sa akin. Gusto kong makita iyan. Ano ba ang kayang gawin ng batang babae na ito? Sino si Tang Ning? Lumabas ka at makipaglaban sa akin! Ano, yung kilalang kilala sa buong bansa, sa huling Divine Doctor Contest, si Shen Yunfeng, na pumanglima. Oh, siya nga. Bakit bigla niyang tatawagin? Si Tang Ning. Anong gagawin natin, Ruowei? Hindi
Hindi natin pwedeng payag ang sumikat ulit, si Tang Ning. Ako na ang sasali para sa kanya. Kung may mapapahiyaman, si Tang Ning yun. Ruowei, huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang sirain niya ang mga plano mo. Tangning, may mahalagang gawain si Ruowei para sa'yo. May 2 top grade na Tianshan Snow Lotus. Kunin mo, mga mahalagang ari-arian yan ng tindahan natin. Si, bakit ako pa pinakuha ni Zhang Xue ng ganito kahalaga? Ang lamig dito sa loob. Kunin ko na lang to at umalis na. Siguro si Lin Ruowei ang may gawa nito. Buksan mo ang pinto. Ikaw si Tang Ning, yung nanalo kay Sun Hen yan. Ako nga. Ano naman ngayon? Bakit nakamaskara ka pa rin? Pangit ka ba? Kaya nagtatago? Ano ang sinabi mo? Ayos lang. Huwag kang mahiya. Hindi importante ang itsura. Pagtibayan natin ang ating kakayahan. Dahil paligsahan ito, dapat may mananalo at matatalo. Ang matatalo ay aatras sa paligsahan. Sige, ako si Shen Yunfeng. Maaga nang nag-aral ng medisina. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakilala ng taong ganoon kayabang. Inimbita ko si Ginoong Chen ngayon para maging saksi natin. Ginoong Chen, dito po. Ginoong Chen, hindi ko inaasahan na si Shen Yunfeng ay makakapag-imbita sa kanya. Sabi nila, si Ginoong Chen ang para dito. Ang hurado ng paligsahan ng Divine Doctor. Ang hatol niya ang pinakamakatarungan. Dahil si Ginoong Chen ang hurado, hindi na mababago ang pustahan. Ginagamit ko lang naman ang pangalan ni Tang Ning. Kahit na matalo ako, ano naman ang kinalaman ko? Ginoong Fu, nasa Huaxia Medical Hall si Shen Yunfeng. May hinanap siya ng may pangalan. Gusto niyang subukan ang kakayahan sa medisina kasama si Madam. Pupunta ba kayo? Si Shen Yunfeng, ang batikan sa medisina. Tama. Hindi na kailangan. Pumunta na tayo sa meeting. Ginoong Fu, hindi ba kayo nag-aalala? Natikman ko na ang mga lutong medisinal ni Tang Ning at nakita ko ang kanyang husay sa akupuntura. Hindi kayang pantayan ni Shen Yunfeng ang kanyang kakayahan. Yamang ako ang hiniling ninyong maging hurado. Ako ang magtatakda ng mga tanong upang subukan ang inyong kakayahan sa medisina. Ibibigay ko ang mga sintomas ng pasyente at kayong dalawa ang magmumungkahi ng lunas. Kaninong pamamaraan ang mas mahusay? At ang sinumang manalo, siya ang panalo. Ayon sa sinabi ni Matandang Chen, Isang pasyente, 56 taong gulang, intermittent na paninikip ng dibdib sa loob ng 3 buwan, na-diagnose ng kanluraning medisina na may sakit sa puso na koronaryo. Nabigo ang karaniwang paggamot. Kaya sinubukan nila ang Chinese medicine. Ano sa palagay ninyo ang dapat na reseta? Physician Tang, kayo muna? O ako? Ikaw muna. Plema at pagkaipon ng dugo na pumipigil sa mga ugat ng puso. Gamitin ang Baijiban Shatang kasama ang Danshen para magpalakas ng katawan. Tumpak na paggamit ng gamot, balansado ang init at lamig. Yunfeng, napakalaki ng pag-unlad ng iyong kakayahan. Ikaw naman. Kailangan nito ng pagpapadaloy ng dugo. Dapat idagdag ang Huang Lian at Dangui. At dapat gamitin ng maramihan ang Honghua. Kalakaran, malamig ang Huanglian, mainit ang Honghua, salungat ang kanilang mga katangian, ni hindi mo alam ang pangunahing prinsipyo ng parmakolohiya. Tang Ning, kung iinom ng gamot mo ang pasyente, baka mamatay siya agad. Sa palagay ko, dapat kang magbitiw at humanap ng ibang trabaho. Tang Ning, tapos ka na. Ang lamig. Mamamatay na ba ako rito sa ginaw? Guro. Ang iyong hamak na estudyante. Hindi ko na kayo maaasikaso sa inyong pagtanda. Nagtataka ako kung si Fu Lin Chuan, pag nalaman niyang namatay ako, malulungkot kaya siya? Ang pulong ay pinangungunahan ng pangkalahatang tagapamahala upang ipaliwanag ang mga bagay ukol sa pagsusuri ng pamamahala, kinatawan ng pamamahala, pagpapatakbo ng sistema ng pamamahala, pagpapatupad ng patakaran at layunin ng kumpanya. Natapos na ang pulong. Ginoong Fu, tungkol dito. Baka may problema si Tang Ning. Pupunta sa Huaxia Medical Hall. Opo. Pangulong Fu, nakikipagkumpitensya ang madam kay Shen Yunfeng. Bakit may belo? Hindi siya si Tang Ning. Hanapin siya.
Guluhin ninyo ang klinikang ito. Kailangan kong mahanap si Tang Ning. Not. Opo. Walang kilos? Hindi naman siya patay, di ba? Tang Ning, inaagaw mo ang atensyon kay Ruo Wei. Niligawan mo pa si President Fu. Nakarating ka sa ganitong kalagayan. Karapat-dapat lang yan sa'yo. President Fu, anong ginagawa ninyo rito? Sabihin mo sa akin kung nasaan si Tang Ning. Hindi ko alam. Alam mo ang magiging kapalit kapag nagsinungaling ka sa akin. President Fu, kahabagan niyo po ako. Utos lahat yan ni Ruo Wei. Wala akong kinalaman dyan. Huling tanong ko na ito. Nasaan si Tang Ning? Nasa freezer. Fu Linchuan, Tang Ning. Tang Ning, eh. Tang Ning, gising na. Fu Linchuan, Nandito ako. paano ka nakarating dito? Hindi ka na naman ba nagpapanggap bilang si CEO Fu para makapagpakain ng libreng mga pagkaing panggamot? Ilang beses na ba kitang sinabihan? Masama ang magsinungaling. Sige, pangako hindi na ako magsisinungaling. Umuwi na tayo. Natalo ka sa laban na ito. Ano naman? Hindi nirespeto ni Tang Ning ang laban. Hindi nirespeto ang kanyang kalaban. Wala kang karapatan na maging manggagamot ng Huaxia Medical Hall. Wala ring karapatan sa paligsahan ng banal na doktor. Ito ang kasunduan sa pag-withdraw. Dahil natalo ka sa laban, pirmahan mo ito. Sumuko si Tang Ning. Sumuko! 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 Anong nangyari? Ma'am, may nagpapanggap sa iyo sa medical hall at nakikipagkumpetensya. Sa itsura ng mga bagay, natalo na ang impostor. Huwag kang mag-alala, sisiguraduhin kong mapaparusahan sila. Una, hayaan mo akong dalhin ka para magpa-check up. Hayaan mo na sa akin ang iba. Hindi. Hindi ko hahayaang siraan ako ng iba ng ganito. Ibaba mo ako. Mabait ka. Hindi, Fu Linchuan. Sarili kong problema ito. Gusto kong lutasin ito ng mag-isa. Dapat kong personal na ilantad ang kanyang tunay na kulay. Magtiwala ka sa akin. Kung hindi mo na kaya, huwag mong pilitin. Kaya ko ito. Paano kung hindi ako pipirma? Mali ang pagtingin ko kay Tang Ning. Akala ko ikaw ang pambihirang henyo sa larangan ng medisina. Pero hindi pala, isa kang taong hindi tapat. Kung hindi mo pipirmahan ang withdrawal na ito, pagkakaisahin ko ang komunidad ng medisina at ipasasara ka. Ikaw ang bahala kung ano ang gagawin mo. Kung lumala ang usaping ito, magdududa ang lahat sa mga nangyari ngayon. Mas mabuting pirmahan mo na lang ang kontrata. Sa ganito, ako lang ang magre-representa ng Huaxia Medical Hall sa Davin Doctor Championship. Sige, pipirmahan ko. Sandali lang. Wala kang karapatang pirmahan ng kontratang ito. Nako, bakit nandito siya? Kapag natalo ka sa laban, dapat mong tanggapin ang pagkatalo. Pero, mali ba ang pagkakasulat mo ng pangalang ito? At sino ka ba? Natalo si Tang Ning sa laban. Kaya siya dapat ang pumirma. Ganoon ba? Hindi ko alam yan. Kailan ba ako natalo sa isang laban? Sino ka talaga? Binabalaan kita, umalis ka na ngayon din. Kung maglakas loob kang sirain, ang mga plano ko, hindi na lang pag-withdraw ang mangyayari. Ay nako, natatakot ako. Kung natatakot ka, umalis ka na. Si Dr. Lin? Si Dr. Lin nga. Kaya pala, bakit may belo pa sa isang laban? Anong ginagawa mo? Anong ginagawa? Siyempre, para makita ng lahat kung sino ang nagpapanggap sa iba at hindi nirerespeto ang laban. Lin Ruo Wei. Natatakot ako na ang kakayahan mo ay magdudulot ng kahihiyan sa ating medical hall. Mabuti na lang at ako ang humalili para sa'yo. Ganoon ba? Alam mo kung sino ang talagang walang kakayahan? Sa inyong dalawa, sino ang tunay na Tang Ning? Siyempre, ako. Siyempre, ako to. Hindi na yan mahalaga. Para patas ang laban, magkaribal ulit tayo. Ang Huaxia Medical Hall mo, kulang pa sa pinakabatayang kaalaman sa parmakolohiya.
Hindi ka karapat-dapat na makipagkumpetensya sa akin. Ang batang to, napakabata pa. Siguro kasing galing lang ng impostor. Magkatulad lang siguro ang galing nila. Walang kakaiba sa Huasha Medical Hall. Kung hindi malulutas ang usapin ngayon, masisira ang reputasyon ng Huasha Medical Hall. Baka nga, mawala pa ang pwesto natin sa Grand Healer Contest. Sandali lang. Shen Yunfeng, ang batikan sa medisina. Nabanggit ka ng master ko. Napakagaling mo raw. Pero kung ikukumpara sa akin, medyo kulang ka pa. Anong sinabi mo? Hindi ba totoo yon? Kung hindi, bakit ayaw mong makipagkumpetensya? Natatakot ka lang matalo sa akin. Ako, si Shen Yunfeng. Matatakot sa isang batang babae? Sige, labanan na lang natin. Mukhang masaya ka. May talino kaya ang batang to? Nakaka-interes. Kasama lang, si Elder Chen ay umalis, galit kay Lin Ruowei. Kaya, sino ang ating kalaban? Dahil medisina ang labanan, magpagaling tayo ng may sakit. Ang susunod na pasyenteng darating, ang kanyang sakit ang ating pagsubukan. Ano sa tingin mo? Si. Doktor! Iligtas niyo ang anak ko! Doktor, pakisagot ang anak ko. Iligtas ang anak ko. Mataas na lagnat, nangangatog. Hangin at init na bumabara sa baga. Kunin ang yin kiao para sa lagnat. Sige, kukunin ko. Sandali lang. Anong ginagawa mo? Kung hindi iinom ng gamot ang batang ito, maaaring magkaroon ng kapansanan sa pag-iisip. Tang Ning, huwag mong paglaruan ang buhay ng pasyente. Tang Ning, wala kang etika bilang doktor. Hindi ka karapat-dapat maging doktor. Doktor, pakisagot ang anak ko. Pakisagot ang anak ko. Sabing sandali lang, dahil may pasa ang bata. Hindi mukhang lagnat na nagdudulot ng pagkawala ng malay. Mukhang pagkalason. Himalang doktor. Nanay. Salamat, doktor. Iniligtas mo ang anak ko. Tumayo ka, bilis. Ayos lang. Ipahinga mo ang bata. Natalo ako. Natalo ako. Natalo ako sa laban na ito. Pero talagang matinong pagkatalo. Magaling ka rin. Ikaw ang pinakamagaling na kalaban na nakilala ko mula nang pumunta ako rito. Kumpara lang sa akin, medyo kulang ka pa. Tangning, tama ba? Ako si Shen Yunfeng. Sana magkita tayo sa Davin Doctor Championship. Sige, siguradong pupunta ako. Magkikita pa tayo. Hanggang sa muli. Nandito mismo sa harap ko. Masyadong malapit sa ibang lalaki. Mr. Fu, kamay lang naman iyon. Masyado na iyon. Tang Ning, paano mo tinalo si Shen Yunfeng? Ganun pala. Yung mag-ina, binayaran mo sila para magpanggap para sa iyo, tama ba? Magkumpisal ka na. Kapag may nahanap akong ebidensya, palalayasin kita sa klinika. Nagmamadali ka? Para siraan ako? Ano? Naiinggit ka ba sa akin? Oo. Naiinggit ako sa iyo. Ano naman? Bakit mas magaling ang kakayahan mong medikal? Bakit palagi kang sumisikat? Bakit si Fu Linquan ay interesado sa iyo, isang anghel? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, kahit wala akong mahanap na patunay, gagawa ako. Talagang napakababang uri mo. Tang Ning, huwag kang maging masyadong inosente. Ako ang may-ari ng Huaxia Clinic na ito. Labanan mo ako, panaginip lang iyan. Bakit hindi ko alam na ang may-ari ng Huaxia Clinic ay isang Lin na ngayon? Paano ko hindi malalaman? May-ari ng Huaxia Clinic. Kailan pa naging Lin Clinic ito? Anong dala mo rito? Jifu. Pumunta ka sa HR at magsumite ng resignation. Ang bagay sa pagpapanggap. Kakausapin ka ng abogado. Jifu, pakiusap. Hayaan mo akong magpaliwanag. Jifu, pakinggan mo ako. Tang Ning. Hindi kita kailanman patatawarin. Ji, Fu. Mukhang hindi alam ng madam ang pagkatao mo. Mas mabuting hindi niya alam. Ayokong sirain ang katahimikang ito. Kung malalaman niya sa kanyang lakas ng loob, hindi na siya maglalakas loob na guluhin ako. Gusto ko siya sa kanyang pagkatao ngayon. Ito lang, Ano lang, Ji? Fu? napakagaling ng kanyang mga kasanayan sa medisina.
Talaga bang hindi siya ang estudyante ng maestro doktor? Nagpadala na ako ng mga tao para mag-usisa. Ang estudyante ng maestro doktor ay bumaba na sa bundok at nagpakasal. Kaya, magpapatuloy pa ba tayo sa paghahanap? Kailangan. Talagang kailangan nating hanapin siya. Siyasatin muli. Bago pumunta si Tang Ning sa Waxia Clinic, saan siya nagpunta? Opo. Tubig. Gusto ko ng tubig. Tang Ning, Pasensya, pasensya. Hindi ko alam. Paano ka biglang napunta sa kwarto ko? tingnan mong mabuti. Kwarto ko ito. Paano ako napunta sa kwarto mo? Ikaw. Ikaw, ikaw, ikaw. Ikaw, 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 ikaw. Huwag kang mag-alala. Hindi ako interesado sa payatot mong katawan. Ano? Payatot? Hoy, bumalik ka riyan. Magpaliwanag ka. Sinong payatot? Ang ganda ng katawan ko. Kung hindi mo ma-appreciate, bahala ka. Dahil iniligtas mo ang binibining ito, at iniligtas mo ang buhay ko, hindi na kita kakantyawan. Oy, Ikaw, walang kwentang pabigat. Nagwala ka ba dahil sa kasal? Kung gusto mong makita ang tatay mo sa huling pagkakataon, magmadali kang umuwi. ano? Kumusta na si Papa? Huwag kang mag-alala. Maayos ang iyong ama. Nagbibiro ka ba? Kung hindi sinabi ng ina mo ito, paano kita mapauuwi? Huwag kang magmalaki. Ikaw lang ang kabit ni Papa. Ano yon? Ang ina mo ang unang asawa, pero patay na siya ngayon. Ang tatay mo pa rin ay pinakasalan ako bilang iyong madrasta. At ikaw, kailangan mo pa rin akong tawaging nanay, di ba? Tang Ning, narinig ko na gusto ka ni Papa na pakasalan. May ina ka, pero kulang sa turo niya. Hindi ka kumikilos tulad ng isang babae, upang karapat-dapat sa ang asawa ng binatang Fu. Bakit hindi mo na lang ibigay sa akin ang kasal na ito? Papayagin ko si Papa na humanap ng angkop na lalaki para sa iyo. Ano sa palagay mo? Anong binata sa pamilya Fu? Hindi ko siya kilala. At ikaw ay tinuruan? Ang ina mo ang kabit. Ikaw ang anak niya. Ano sa palagay mo ang kanyang matuturo? Ikaw, Naalala mo noong nilagyan mo ako ng mainit na tubig? Ng kumukulong tubig? Hindi mo nakalimutan, di ba? Laki na ako ngayon. Hindi ko hahayaang bulihin mo ako dahil maayos ang tatay ko. Aalis na ako ngayon. At saka, ang panganay na anak ng playboy na Fu, kunin mo siya kung gusto mo siya. peking at mayabang. Ina, hindi pa nakakasal si Tang Ning. May pagkakataon pa ba ako? Siyempre meron. Sa ilang araw, kaarawan ni Madam Fu. Narinig ko na si Madam Fu ay, sa kanyang birthday banquet, maghahanap ng doktor para sa amo. Pagkatapos, dadalhin natin ang pinakamahusay na doktor sa banquet. Pagkatapos ikaw, ay magiging tagapagligtas ng pamilya Fu. Hindi kaya mahulog si Fu Linchuan sa iyo? Ina, Nanay, kamusta ang pressure? Ang sarap, palagi kang maalalahanin. Hindi tulad ng kapatid mo, hindi umuuwi. Nag-ayos ako ng kasal para sa kanya. Hindi naman dinala para makilala kami. Nanay, pinag-uusapan niyo ako sa likod ko? Siyempre hindi, Nanay, narinig ko ginagamit mo itong handaan para sa medical food contest. para naman sa ikabubuti mo, abala sa trabaho sa kumpanya. Hindi mo inaalagaan ang kalusugan mo. Sa pamamagitan nitong birthday banquet, determinado akong maghanap ng doktor para sa sakit ng ulo mo. Oo nga pala, narinig ko ang chief physician ng Waxia Medical Hall. Si Tang Ning ay magaling. Espesyal ko siyang inimbita. Nanay, huwag kang mag-alala. Sa totoo lang, matagal nang nawala. Kuya, nanay, para sa kalusugan mo nag-aalala ng husto. Ngayon, hayaan mo na lang si nanay. Si Lin yun ang may malasakit. Sige, itong birthday banquet may mga bagay pang aasikasuhin. Aalis na ako. Sige, nanay. Ingat ka.
Kuya, mula nang pumanaw si Lola, nalulungkot si Nanay. Kahit papaano ngayon, nakatuon ang isip ni Nanay sa isang bagay. Iyon ay magandang bagay. Oo, basta masaya siya. Yan ang dapat. Tama tungkol saan? Nagloloko ka sa labas. Nakuha ka na ng media. Huwag mong kalimutan nang itatag ang Huaxia Medical Hall ginamit ang pangalan mo. Hindi mo pinapahalagahan ang pangalan mo. Huwag mong isama ang Huaxia Medical Hall. Sige, nakuha ko na. Kuya, may iba pa akong gagawin. Aalis na ako. Presidente Fu, may lead na kami sa apprentice ng Master Physician. Nasa Haicheng sila. Ano? Nalaman ko, saka ng pulso ng alagad ng matandang immortal. May peklat ng paso, nagkataon, sa handaan, para sa kaarawan ng matanda. May paligsahan sa panggagamot. Simulan natin ang imbestigahan sila. Magaling. Napakahalaga ng balitang ito para sa akin. Naniniwala akong mahahanap natin siya sa lalong madaling panahon. Tara na. Itong si Mrs. Fu nagdaos ng paligsahan ng mga manggagamot sa handaan. Sa totoo lang, para pumili ng asawa para kay Mr. Fu. Sa palagay mo, sino ang mananalo sa paligsahang ito? Depende yan sa sino ang kumuha ng mas magaling na doktor. Ate Yue, narinig kong kumuha ka ng nangungunang doktor ng High City, si Dr. Zhou. Tiyak na panalo ka. Kahit handaan sa kaarawan ay napakasagana. Talagang angkan ng Fu. Di ba yan si Tangning? Anong ginagawa niya rito? Hindi kaya siya? Nandito para nakawin ang titulo ko. Ate Yue, siya ba yung kapatid mong hindi paborito? Sinong nagpasok nitong walang kwentang tao? Lumabas ka. Anak sa labas lang. Sinong nakakaalam kung paano siya nakapasok? Anong sinabi mo? Hindi ba tama ako? Hindi ka naman pinahalagahan ni Papa. Ako at si Mama lang ang mahalaga kay Papa ngayon. At tungkol naman sa nanay mo, hindi man lang siya makapasok sa pamilyang libingan. Huwag mong banggitin ang nanay ko. Wala kang karapatan. Ang lakas ng loob mong sampalin ako. Mga guwardiya, gapusin siya at itapon sa labas. Isa ako sa mga kalahok ngayon. Bakit ako aalis? Bilisan niyo at itapon siya. Tingnan natin kung sinong may lakas ng loob. Tingnan natin kung sinong may lakas ng loob. Ito ba ang tagapagligtas na hinanap mo? Mukha ka namang bagay, pero kahit naka-Amerikana ka, halata pa rin ang pagkamurang aura mo. Ang kapal ng mukha mo. Huwag mong bastusin ang aming amo. Amo, sino ka ba? Hindi mo nga ako kilala? At nasa handaan ng pamilya, Fu ka? Ako si Fu. Ito ay birthday party ni Lola Fu. Alam kong may mabuting hangarin ka, pero huwag kang maghanap ng gulo. Kung nagpapanggap ka bilang si Ginoong Fu at mahuli ka, sisira tayong dalawa. Naiintindihan mo? Ano yung peklat sa kamay mo? Ano ang ibig mong sabihin? Ang peklat sa iyong kamay. Tumutugma sa peklat ng apprentice ng banal na doktor. At ang pagdating mo sa Haicheng ay akma. Sabihin mo sa akin ang totoo. Ikaw ba ang apprentice ng banal na doktor? Paano niya nalaman? May peklat ako sa kanang pulso ko. Hindi ko na ito maitatago. Siya ang alagad ng Master Physician. Ang peklat sa kanyang kamay, galing yan sa pagkapaso noong bata pa siya. Base lang sa peklat na ito, sinasabi mong siya ang alagad ng Master Physician. Hindi ba't nagloloko ka lang? Ganon ba? Kung siya nga ang alagad ng Master Physician, ang peklat na yon ay malamang nagaling sa pagkapaso habang gumagawa ng mga pagkaing panggamot. Pwede kayang? Nagkamali ba talaga ako ng paghusga? Guardia, bilisan mo, samahan mo sila palabas agad. Sandali lang. Matandang ginang Fu, isang mangmang at kahabag-habag na babae lang siya. Sa iyong bulwagan ng handaan, nakikikain ng walang bayad. Palalayasin ko sila ngayon din. Siya ang manggagamot na inimbitahan ko para sa kompetisyon. May problema ka ba doon? Wala. Sige, dahil nandito na ang lahat, magsimula na ang kompetisyon. Tiyak na ako ang mananalo sa kompetisyong ito. Ang posisyon bilang ginang Fu ay para lamang sa akin. Ang kabuting nakapagpapasidhi ng guni-guni at ang karaniwang reishi ay magkamukhang magkamukha,
pero sa pagluluto ng pagkaing panggamot, naglalabas ito ng kakaibang amoy. Ang pag-amoy lang nito ay nagdudulot na ng guni-guni. Tangning, kung ibibigay mo ang mangkok na ito ng pagkaing panggamot kay matandang ginang Fu para kainin, patay ka. Matandang ginang Fu, para sa kompetisyong ito, espesyal akong nag-imbita sa paligsahan ng banal na doktor. Noong nakaraang taon, si Dr. Zhou, na nagtamo ng top 3, tiyak ako na siya ay makakaya na malutas ang sakit ng ulo ni Ginoong Fu. Matagal nang na-cure ni Tang Ning ang sakit ng ulo ko. Kung alam ko lang, dapat sinabi ko kay mama. Si Tang Ning, top physician. Maganda ang batang ito. Ginang, Hindi ba't nakakuha ka para sa young master? Nang kasunduan sa kasal, At gayon paman, Si Lin Chuan hanggang ngayon ay hindi pa dinadala sa bahay ang babaeng iyon. Sa palagay ko, matagal nang naghiwalay ang dalawang iyon. Kung ganoon, syempre pipili ako ng iba para sa kanya. Tray na dala, si Lin Chuan, isang angkop na babae. ginang, napakagaling ninyo. Syempre, Pare-pareho ang mga sangkap ng lahat. Takdang oras, kalahating oras. Nagsisimula na ngayon ang Medical Skills and Cuisine Competition. Ang reishi mushroom na ito. Ganoderma ito. may problema ba? Pwede nating palitan kung hindi maganda. Wala. Maganda ang itsura ng ganodermang ito. Isang simpleng babae lang. Anong lakas ng loob niyang makipagkompetensya sa akin? Wala siya sa ligtas niya. Sinasayang ang magagandang halamang gamot. Huwag kang mag-alala. Tingnan natin kung may tunay akong kakayahan. Solusyonan natin ito sa pamamagitan ng ating kakayahan. Ito ang Silver Needle Fire Test, sabi nila. Ang mga pangunahing doktor lang kapag gumagawa ng mga pagkaing panggamot ang gumagamit ng kasanayang ito para kontrolin ang init. Tunay nga kayang estudyante siya ng isang master physician? Kumusta iyon, Dr. Zhou? Maganda ang teknik ko, ano? Puro palabas, walang laman. Isang mangmang na probinsyana. Buisit, kailan pa naging ganon kagaling si Tang Ning? Pinaghirapan kong hanapin ang hallucinogen na iyon. Para talunin ako, kailangan mo munang mabuhay. wow, ang bango. Wow! Ang sarap ng amoy! Ikaw ba ang gumawa nito? Paano napakabango nito? Kakaiba. Nakagawa na ako ng mga pagkaing lingji dati. Bakit hindi ganito ang amoy ng akin? Bilisan mo, dalhin mo rito ang ulam na iyan. Bilis! Ang sarap ng ulam na ito. Talagang masarap. Matandang ginang, matandang ginang. Wow, ang daming ginto. Mayaman na ako. Ang ganda-ganda mo. Halika, halikan kita. Bilis! Ngayon, magiging magkapatid tayo sa panunumpa. Mula ngayon, magkanya-kanya na tayo ng landas. Tatawagin kitang tatay, at tatawagin mo akong kuya. Naging immortal na ako. Pagbati Buddha. Pagbati Buddha. Jen, ang hirap ng pinagdaanan mo nitong mga nakaraang taon. Inay. Miss na miss kita. Inay, sobrang miss na miss kita. Sobrang miss na miss kita, inay. Anong nangyayari? Miss na miss kita. Nakakalason ang reishi mushroom na ito. Ano? Huwag muna mag-alala. Naalala ko, bago ako bumaba ng bundok, sinabi sa akin ng master ko, ang ganitong klase ng reishi mushroom na may nakalalasong usok ay nagdudulot ng mga guni-guni.
Ang malalang kaso ay maaaring maging sanhi ng pagka-adik. Ang master mo ay... Siya ay napakasikat na. Medyo matindi siya, ang manggagamot namin sa baryo. Kung may sumasakit ang ulo o nagkakasipon, lahat sila pupunta sa kanya. Muntik na. Muntik ko nang masabi. bakit tayo ayos lang? Simula noong bata pa ako, nagtetest na ako ng gamot kasama ang master ko. Marami na akong kinain, kaya okay lang ako. Tungkol naman sa iyo, malamang matagal ka nang may sakit sa ulo. Kaya mas matibay ang iyong determinasyon kaysa sa karamihan. Isang biyaya sa pagkakataon. Sa palagay ko, So paano natin ito lulutasin ngayon? Kunin mo itong brocade pouch. Ang nasa loob nito ay isang antidote na pumapatay sa lahat ng lason. Maaari itong magligtas ng iyong buhay sa mga kritikal na sandali. gets ko. Ito na. Ano ito? Bago ako umalis sa bundok, ang brokadong supot na ibinigay sa akin ng aking guro, sinabi niyang ito ay panlaban sa lason. Iwisik lang ang pulbos. Hayaan ang lahat na huminga nito. Mawawala ang lason ng kabute. Nasaan ang aking Jinzy? Saan nanggaling ang asong ito? Pagpapalain kita. Nanay, huwag kang umalis, nanay. Huwag kang umalis. Huwag kang umalis. Nanay, huwag kang umalis. Nanay. O guro, salamat sa iyong pangitain. Ano ang nangyayari? Anong nangyayari? Ginang Fu, nilason ni Tangning ang gamot na pagkain. Nalason tayong lahat. Patay ka na. Tangning, anong nangyayari? Huwag kang makialam, ako na ang bahala. Ginang, sa totoo lang, itong gamot na pagkain ay regalong espesyal kong inihanda para sa iyo. Ano, nababaliw na ba ang babaeng ito? Tinatawag niyang regalo ang isang pagkaing may lason. Ano ba talaga ang balak ni Tangning? Ginang Fu, alam mo ba ang pinakamabisang gamot na pagkain sa mundo? Ito ay gamot ang nagigising sa pag-ibig at pagnanasa sa puso. Nagagawa nitong maging totoo ang mga hindi makamit sa totoong buhay. Ang mga bagay na nakita mo sa guni-guni ay eksakto ang mga pinakanais mo. Ang ultimong gamot na pagkain. Hindi lang nito pinapalusog ang katawan, pinapayagan din nito ang mga tao na makita ang kanilang sarili. Sa ilusyon kanina, nakita mo ang taong pinakamahalaga sa iyo. Iyon ang regalong inihanda ko para sa iyo. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Anong ultimong gamot na pagkain? Malinaw na isang mangkok lang ito ng may lasong lingzi soup. Ay, hindi mo talaga naiintindihan, di ba? Ang pinakamabisang gamot na pagkain. Pinapanatili ang orihinal na mga sangkap at ang kanilang esensya. Malinaw na dahilan lang yan. Hindi ka paniniwalaan ni Ginang Fu. Magaling ang sinabi mo. Masyado akong mababaw dati. Hindi ko inakalang ang mundo ay may ganitong kamanghamanghang mga sangkap. Hindi lang ito masarap ang lasa. Tumutulong din itong matupad ang mga hiling. Ipinahahayag ko ang gamot na pagkaing ito. Ang walang duda na nagwagi. Yehey! Paano nangyari yon? May kasintahan pala ang batang yan at itinago niya sa akin. Samantalang narito ako, ihahatid na sana kita kay Miss Tang. Walang hiya ka. Huwag mong isiping ang paglilinlang kay Madam ay nangangahulugang ligtas ka na. Magising ka. Tinawagan ko na ang Medicinal Regulatory Agency. Magpaalam ka na sa karera mo. Ang buong palabas ngayong araw, plano mo yan, di ba? Tumahimik ka. Nasaan ang ebidensya mo? Bago ngayong araw, wala akong hawak. Pero ngayon, may anonymous user na nagpadala sa akin ng surveillance footage mula sa lugar ng mga kalahok. Hindi kaya makikita ang mukha mo roon? Ibigay mo ang telepono. Ibalik mo sa akin. Nakakagalit. Nilason ang handaan ng pamilya natin. Gusto mo bang mamatay? Lola, pakinggan ninyo po. Lahat ito ay pakana ni Tangning. Ginawa-gawa lang niya ang footage na yon. Paka na? Nagkaroon lang ng mga guni-guni ang lahat. Pero ikaw at itong si Dr. Zhou ay hindi apektado? Paano mo nalaman na ang sabaw na ito ay may lason bago pa man? Kasinungalingan. Paano ko malalaman? May hallucinogenic mushrooms.
Narinig ninyo yan lahat. Ngayon, binanggit niya ang lason, hallucinogenic mushrooms, isang bihirang halamang gamot. Paano mo ito nakilala? Mga kasabwat kayo! Ano pa ang masasabi ninyong dalawa? Palayasin niyo sila. Hindi, Ginang Fu, maawa po kayo sa akin. Maawa kayo. Ginang Fu, wala akong kasalanan. Wala itong kinalaman sa akin. Umalis na kayo. Ginang Fu, ayos ka lang ba? Ang guni-guni kanina, nag-iwan ba ito ng pangmatagalang epekto? Hindi. Ang ganda mo, isang dalaga. Kasal ka na ba? Ha? Tita, noong una kitang makita, nagustuhan talaga kita. May anak akong lalaki na hindi gaanong espesyal. Maganda rin ang itsura niya. Kung ikakasal ka sa pamilya Fu, garantisado, hindi ka niya aapihin. Tita, may asawa na ako. Ano? Itong batang ito, nanliligaw sa may asawang babae. Mabuti ba ang pagsasama nyo? Kung hindi maganda ang relasyon, hindi naman ako ganoon kaluma ang pag-iisip. Pwede rin ang muling pag-aasawa. Tita, kahit na minsan siya, nagsasabi ng maliliit na kasinungalingan at madalas ay hindi makatwiran. Pero sa mga pinakamahalagang sandali ko, lagi niya akong pinoprotektahan, kaya hindi ko siya pababayaan. Salamat, tita. Dahil nararamdaman mo iyan, iginagalang kita. Anak, ginawa ko ang lahat. Ikaw na ang bahala sa sarili mo. Anak, ikaw ang nanay niya. Anak mo siya. Hindi sa dugo. Anong sinasabi mo, batang to? Ma, naghihintay na ang mga bisita. Tara na. Tara na. Naku, si kuya ang tinatanong ko. Hindi pa ako tapos magtanong. Siya, may asawa na. Ayaw pa rin kilalanin ako bilang ina. May sariling pagpapasya si kuya. Hayaan mo na lang. Hindi niyo ako binibigyan ng kapayapaan. Tapos na ang laban ngayong gabi. Tara na, kumain na tayo sa kabilang kwarto. Ma, Fu Linchuan, sino ka talaga? Tapos na. Hindi ko na to maitatago. Huwag mong isiping maitatago mo to. Kasapi ka rin ng pamilyang Fu, di ba? Oo. Sa totoo lang, ako, si Fu. Tama. Ako si Fu. Utusan ka ng pamilya Fu. Naiintindihan ko. Mabait si Ginang Fu. Kaya nga ginawa kanyang inaanak. Naiintindihan ko. Ano man ang sabihin mo, tatanggapin ko. Ang talino mo. Nung nasa bundok pa ako, lagi akong pinupuri ng master ko sa talino ko. Kung magagamit mo lang ang utak mong doktor sa sentido common, hindi ka ganoon katanga. Anong binubulong mo? Wala. Pero, si Ginang Fu, bakit niya gusto akong pakasalan ng anak niya? Hindi ba niya alam na ikakasal na tayo? Hindi tama yon. Kanina, nung tinawag mo siyang ninang, nagalit siya. Bakit? kuya. Huy, akala ko pamilyar ka kanina. Ikaw si CEO Fu sa mga dyaryo, di ba? Pero bakit mo siya tinatawag na kuya? Ginang Tang, humihingi ako ng paumanhin. Lin Chuan, sa totoo lang, utusan namin siya. Ginoo? Pero magkasama kaming lumaki. Parang magkapatid na kami. Kasalanan mo lang, hindi alam ng pamilya namin. Kaya, medyo nainis ang nanay ko. Patawarin mo siya. Ginang Tang, Ganun ba? kuya, ito ba si ang magiging hipag ko? May utang ka sa akin. Umalis ka na. Aalis na ako, Ginang Tang. Mag-usap kayo. Aalis na ako. Oy? Ginoong Fu, gaya ng inaasahan. Ang galing ng dating mo. Mula ngayon, iminumungkahi kong huwag mo nang gayahin si Ginoong Fu. Magkaiba talaga kayong dalawa. Nauuwawa ko, iinom muna ako. Paalam. Ikaw. Hindi to juice, alak to. Alak. Ang sarap. Fu Linchuan, gusto mo rin? Ang lambot ng labi mo. Anong ginagawa mo? Parang siopaw. Lasing ka. Gutom na gutom ako.
Gusto ko ng siopaw. Tapos na. Hinahalikan ko si Fu Linchuan kahapon. Ako ang unang gumawa ng hakbang. Tigilan mo ang pagpapanggap. Kagabi, may humalik sa akin. Kung magpanggap ka pa, maghihiganti ako. Ay, gising na ako. Ang swerte, gising ka rin pala. Ang sakit talaga ng ulo ko. Anong nangyari kagabi? Wala akong maalala. Kailangan kong pumasok sa trabaho, kaya aalis na ako ngayon. Medyo nahihiya. Lahat dahil sa'yo, ganda. Pinahiya mo ako ng sobra sa party ni Matandang Ginang Fu. Darating na si tatay dito. Palalayasin ka sa bahay. Ikaw ang may masamang hangarin. Sa birthday party ni Matandang Ginang Fu, nilason mo. Kaya nga ikaw ay kinamumuhian. Ikaw ang may kagagawan nito. Huwag mong sisihin ang iba. Ikaw, ganda. Dapat, hindi ako naging masyadong mabait. Dapat, noong namatay ang nanay mo, pinatay na kita noon. Ikaw at ang nanay mo ay magkapareho, parehong malas na pangitain. Sinumang lumapit ay nabibigo. Maninira ng pamilya. Paano mo nagawang banggitin ang nanay ko? Kung hindi mo sinulsulan ang tatay ko, hindi sana namatay ng malungkot ang nanay ko. Noong bata pa ako, inapi mo ako. Tiniis ko iyon. Alam kong masyado akong bata para lumaban noon, pero ngayon, lumaki na ako. Hanggang ngayon, nag-aapi ka pa rin sa akin? Sinasabi ko sa'yo, pangarap ka na lang. Ano ang gusto mo? Sasaktan kita! Suwail na anak, tumigil ka. Mahal, narito ka na. Sabi ni Tangning, papatayin niya ako. Kahit na ako ay isang madrasta, ngunit sa lahat ng mga taong ito, kahit hindi ako naging perpekto, siguradong pinaghirapan ko ito. At saka si Yue Yue, sarili niyang kapatid ito. Paano niya masasaktan ang sarili niyang kapatid? Tatay, ate, paano mo nagawa ito? Suwail na anak. Sa tingin ko masyado kang noalay. Nag-iba na ang puso mo para tratuhin ang iyong madrasta at kapatid ng ganito. Tatay, alam mo ba kung paano nila ako trinato? Noong bata ako, madalas nila akong inaapi. At ngayon, sa handaan para sa kaarawan ni Lola Fu, hayagan nila akong pinagbintangan. Nasubukan mo bang alamin ito, tatay? Hindi ko ginawa. Eksakto, mahal. Kilala mo naman ang ating Yue Yue. Laging mahina at mabait ang puso niya. Paano niya magagawa ang ganitong bagay? Sa tingin ko, si Tangning na ito nainggit na paborito si Yue Yue. Kaya sinadya niyang pagbintangan ito. Ate, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng gusto mo. Kung gusto mo akong pagbintangan, hindi ako magsasalita, pero huwag mong pagalitin si tatay. Masama ang pakiramdam ni tatay. Tingnan mo kung gaano ka unawin ng kapatid mo. Magmamadali ka at humingi ng tawad sa kanya. Ayaw ko. Binibintang mo ako ng walang basehan. Hindi ako hihingi ng tawad. Sige, malakas na ang pakpak mo ngayon. Humihingi ka man ng tawad o hindi. Kung hindi ka hihingi ng tawad, hindi ka na bahagi ng pamilyang Tang. Wala akong anak na tulad mo. Sa tingin ko, hindi ka karapat-dapat na maging pamilya niya. Bakit ka umiiyak? Huwag kang matakot. May lakas ng loob kang gumulo sa teritoryo ng Fu? Sino ang nagbigay sa'yo ng kapal ng mukha? Sino ka? Bakit ka nakikialam sa mga usapin ng pamilya Tang? Tatay, siya yun. Tinutulungan niya si Tangning. Sa handaan ni Lola Fu. Inilagay niya ako sa kahihiyan. Pakiusap, kailangan mong ipagtanggol ako. Ang dalawa nila ay tiyak na may masamang balak. Ano? Nakikipagkita ka pala sa ibang lalaki. Ginagalit mo ako ng husto. At plano ko pang ipakasal ka sa pamilya Fu. Tatay, hindi lang siya basta lalaki. Asawa ko siya. Kasal na kami. Ikaw ang papatay sa akin. Sir, naniniwala ako kay Tangning. Hindi naman talaga siya seryoso sa pag-uusap tungkol sa kasal na ito. Sa tingin ko, bakit hindi na lang ibigay ang kasunduan sa pamilya Fu sa aming Yue Yue? Tama, tatay. Makikinig ako sa'yo. Akala ba ninyong lahat? Akala ninyo, basta-basta na lang kayong makakaakyat? At makakapag-asawa sa pamilya Fu? Ano ba ang alam mo?
Ang aming pamilya Tang ay may kasunduan sa panganay na lalaki ng pamilya Fu. Oh? Pero narinig ko na ang panganay na lalaki ng pamilya Fu ay kasal na. Ano? Paano nangyari iyon? Hindi kailanman nagpapakita ang tagapagmana ng pamilyang Fu. Paano mo nalaman? Ang tagapagmana ng pamilyang Fu ay may espesyal na singsing. Sumisimbolo ito ng kapangyarihan at katayuan. Sa buong Haicheng City, sa ngayon, si Ji Fu lang ang may karapatang magsuot nito. Siyempre, alam ko yan. Sinasabi mo ba? Siya si Jifu. Haha, nagbibiro ka lang siguro. Tingnan mo, dilat ang mga mata mo. Ano ito? Ito, paano naging nasa iyo ang singsing ng tagapagmana ng mga Fu? Ay, anong pagkakataon? Sakto, mayroon ako nito. Ang kapal ng mukha mo. Anong lakas ng loob mong hamakin si Ji? Fu! Jifu. Ikaw ba yung henyo sa negosyo? Sa edad na 20, bilyonaryo ka na. Sa edad na 25, nagtayo ka ng imperyo. Isang alamat ng Haicheng. Hindi. Imposible talaga ito. Buti na lang, magkaibigan si Jifu at si Fu Linchuan, kaya pwede niyang hiramin ang pangalan nito. Imposible. Paano magkakagusto si Jifu kay Tangning? Isang babaeng ang bastos. Sino ka ba para magsalita ng ganyan? Anong lakas ng loob mong pagdudahan si Ji? Fu! Tangning, siya na ngayon ang tanging legal kong asawa. Ang sinumang lalapastangan sa kanya. Ay, magaling ang pag-arte mo. Hindi kailanman nagpapakita ng mukha si Jifu. Huwag mong isiping sapat ang isang sirang singsing para magpanggap bilang si Jifu. Sa tingin ko, peke ang singsing mo. Tapos na! Tapos na! Mabubunyag na tayo! Umalis na tayo! Ay naku, ang sama nito. Malapit na tayong mabuko. Umalis na kaya muna tayo? Ayos lang. Ginoong Fu? Narinig namin na narito si Ginoong Fu, kaya dumalaw kami. Ang pamilyang Li mula sa Timog. Ang pamilyang Zhao mula sa Hilaga. Ang pamilyang Wo mula sa Kanluran. Ang pamilyang Wu mula sa Silangan. Ang mga taong ito, sila ang kumokontrol sa buhay ng Haicheng. Ginoong Fu, matagal-tagal na rin. Ikaw. Sino ka ba talaga? Ang lakas ng loob mong bastusin si Ginoong Fu? Naghahanap ka ng kamatayan. Fu Linchuan, ikaw din ba ang kumuha sa kanila para magpanggap? Mukhang napakalupit nila. Huwag kang matakot. Mga kaibigan ko sila. Ikaw ba talaga si Fu Linchuan? Kaya pala noong araw sa handaan, sinadya mo talagang hamakin ako, hindi ba? Karma nga. At ikaw ang unang umaksyon. Ano naman? Gusto ko lang namang maging paborito sa handaan ni Ginang Fu. Gusto ko lang sanang pakasalan ka. Pero siya ang sumira sa mga plano ko. Bakit mo siya pinoprotektahan? Dahil si Tangning ang legal na asawa ko, si Fu Linchuan. Dap. Napakabasura ni Tangning. Paano siya magiging karapat-dapat maging Ginang Fu? Hindi mo pa nga ako nakikilala. Sinasabi mo nang gusto mo ako. Hanggang pagpapaimbabaw lang ang gusto mo. Eto, sa aming pamilyang Fu, meron ba tayong ilang dairy farm sa ibang bansa? At kulang ba tayo ng ilang manggagawa? Kung ganon, ayusin ninyong papuntahin doon ang tatlong iyon. Dalhin ninyo sila. Hindi naman ako masyadong mahigpit, ano? Hindi, salamat. Hindi nila karapat-dapat maging pamilya ko. At sa inyong lahat, maraming salamat sa inyo ngayon. Hindi namin kayang tanggapin ang gayong pagtrato, Ginang. Ganito na lang, ihahain ko ang lahat. Subukan ninyo kaya ang aking lutong medisinal? Kain na tayo. Mabuti iyan. Handa na ang mga pagkain. Kain na kayo. Huwag kayong mahiya. Ang sarap talaga nito. Ginang Fu, ang inyong medicinal cuisine ay talagang napakagaling. Totoo. Kaya naman pala nakuha niya ang puso ni President Fu. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi mo ba narinig? Para makuha ang puso ng isang lalaki, kailangan munang makuha ang kanyang sikmura. Sa galing mo sa medicinal cuisine, tiyak na mahuhuli mo si President Fu at mapapalapit sa iyo. Oy. Kung kakain, kumain na lang kayo. Tigilan na, yang mga usapan na yan. Gayon pa man, bago kita nakilala, may nakilala talaga ako na napakagaling sa medicinal cuisine. Oh? Well, naalala ko, may niluluto akong sabaw, kayo muna ang kumain. Hoy, President Fu, paano mo naman, sa harap ng ginang, pinuri ang pagluluto ng ibang babae? Ano ang problema? Nagseselo siya. Hindi mo ba napansin si ginang?
Iniiwasan niya ang tanong mo? Nagseselos. Tama ka dyan, President Fu. Ang isang lalaki, paano siya maaaring magustuhan ng sabay ang pagluluto ng dalawang babae? Ah, may punto ka. May punto. Malaki ang naitulong mo sa akin. Umuwi na kayo at pag-usapan ang kooperasyon kay Assistant Jiang. Talaga, talaga. Salamat, President Fu. Salamat, President Fu. Bakit nandito pa rin kayo? Hindi pa tapos ang pagkain. Tara na. Naiintindihan, President Fu. Tara na, tara na. Hindi pa ako kumakain. Dapat ko bang sabihin kay Fu Linchuan o hindi? Sa totoo lang, yung pagkaing pampagaling na kinain niya sa bundok, ako talaga ang gumawa. Paano kung malaman niya at hindi na niya ako payagang sumali sa paligsahan? Pero ilang beses na niya akong iniligtas. Dapat maging tapat ako sa kanya. Hindi naman masama ang pagiging bukas, di ba? Si Fu Linchuan naman ay parang hindi taong ganoon ka-unreasonable. Mamaya, Sa totoo lang, ikaw na ang mauna. mula ngayon, pagkaing pampagaling na galing lang sa'yo ang kakainin ko. Ikaw lang, wala nang iba. Ha? Bakit bigla siyang naging ganoon katigas ang ulo at sobra? Talagang hindi ko pwedeng ibunyag na ako ang apprentice ng banal na doktor. Talagang hindi. Ano ang sasabihin mo? Para makasali sa paligsahan ng banal na doktor, kailangan ko pa ng ilang bihirang halaman. Hehe. Anong mga halaman ang kailangan mo? Hahanapin ko ang anumang kailangan mo. Talaga? Nagsisinungaling ba ako? Makinig kang mabuti. Ito pong paligsahan ng banal na doktor ay hindi tulad ng mga nakaraang maliit na paligsahan. Ibang-iba ito. Nangangailangan ito ng pinakamataas na focus at paghahanda. Pero ang mga halamang maari kong makuha ngayon ay napakakaraniwan lang. Kaya nga kailangan ko ang connection mo kay President Fu. Pwede mo ba siyang tanungin? Ano ba talaga ang kailangan mo? Sa ideal, 100 taong gulang na ligaw na ginseng mula sa malinis na kagubatan, Snow Mountain Cordyceps, at Deep Sea Ambergris. At saka, ang tubig na pang-brew ay dapat sariwang hamog ng maagang tagsibol. At ang tubig ay dapat sariwang-sariwang hamog ng tagsibol lang. Pero ang mga halamang ito ay napakabihira. Hindi sapat ang pera para makuha ang mga ito. Pero naniniwala akong makukuha mo ang mga ito. Kahit na bituin ang gusto mo, aabutin ko iyon para sa'yo. Talaga? Hintayin ko ang magandang balita mo. Ano? 100 taong ligaw na ginseng. Cordyceps mula sa mga snow plateau. Ambergris, mula sa malalim na dagat ng mga balyena, maagang dew ng tagsibol. Ito ang lahat ng pinakamahalagang mga halamang gamot sa mundo. Mahal at matrabaho. Ginoong Fu, sigurado ka bang hindi nagbibiro si Madam? Madaling makuha ang ibang mga halaman, pero saan makakahanap ng maagang dew ng tagsibol? Taglagas na ngayon. Gusto ko, binibigyan kita ng 7 araw bago ang kompetisyon ng banal na doktor. Dalhin mo pabalik ang mga bagay. Mga pinuno ng pamilya. Ginoong Fu, ngayong taon na kompetisyon ng banal na doktor, sasali ka ba bilang hurado? Kakaiba. Sinusundan ba ako? Kakaiba. Sinusundan ba ako? Buisit, sagutin mo ang telepono. Tang Ning. Gusto mo pang makipagkumpetensya? Panaginip lang yan. Ruo Wei, malakas ang gamot na ito para makatulog ng buong maghapon at gabi. Hindi na siya makakasali sa paligsahan bukas. Mabuti. Mahilig kang mang-akit, kaya ngayon hahayaan ko silang gawin sa'yo ang gusto nila. Ano kaya ang sasabihin ni Lin Chuan? Kung gusto ka pa niya, akin ang kampyon bukas. Ang kulit mo talaga. Hindi ko nakita ang phone ko. Ang daming tawag. Bakit hindi ka sumasagot? Ginoong Fu, may masamang nangyari. Nawala ang ginang. Ano?
Ang bata pa nito. Swerte natin ngayon. Tangning! Oh, Tangning! Huwag mo kong sisihin. Kung may sisisihin ka man, sisihin mo ang sarili mong nakasakit sa taong hindi mo dapat sinaktan. Jiang, Sino ang nag-utos sa iyo? magsalita ka, magsalita ka, magsalita ka. Jiang, bayad na kami. Ako siya lang ang kilala ko. Lin ang apelido niya. Lin. Lin Ruovei. Ginoong Fu. Paano naman sila? Dalhin niyo sila. Kunin ang testimonya tapos ihatid sa pulisya. Opo. Umalis na tayo? Gising na, Ningning. Kasalanan ko kung bakit hindi ko nasagot ang tawag mo. Pasensya na, Tangning. Hindi na kita pagagalitin ulit. Nasaan ito? Ayos ka lang. Mabuti naman. Iniipit mo ako. Hindi ako makahinga. Huwag kang mag-alala. Hindi ako mamamatay. Droga lang ang inabot ko. Ako at ang aking guro madalas mag-test ng droga. Ang maliit na drogang ito hindi ako maaapektuhan. Mahal kita. Isasara na ang pasukan. Mawawalan ng karapatan ang mga mahuhuli. 3. Bakit wala siya rito? 2. Tangning, wala nang pag-asa. Isa-isara na ang gate. Sandali! Ako rin. Sandali lang. At ako. Anong nangyayari? Bakit nandito siya? Hindi ba dapat nakakulong siya sa hotel? Buti na lang nakarating ako. Sino ba ang mag-aakalang ganun kalakas ang resistensya ng tarantadong yon? Kanina halos hindi ako makaalis sa kama. At muntik nang malampasan ang mahalagang okasyon. Alam kong darating ka. Siyempre naman. Hindi ba't kailangan ng 3 hurado sa kompetisyon? Bakit 2 lang? Sino ba ang 2 to? Ginoong Liu? Hindi ko inaasahan na sasali ka rin sa Divine Doctor Contest ngayong taon. Ginoong Liu? Magaling ba siya? Ni hindi mo pa nga kilala si Ginoong Liu? Napaka-ignorante mo. Kilala si Ginoong Liu bilang pinakamahusay na manggagamot sa Haicheng. Kahit gaano kahirap ang sakit, kayang-kayang niyang pagalingin agad. Siya ang pinakarespetado sa buong Haicheng. Ang pinakamapagkakatiwalaang hurado. Ang pinakamahusay na manggagamot sa Haicheng? Gusto ko talagang makita. Ikaw, nagpapakitang gilas kay Ginoong Liu? Wala kang alam. Sino ba talaga ang walang alam? Ni hindi ka nga karapat-dapat. May tao sa audience ang may kapal ng mukhang kausapin ako. Ikaw? Siye. Kayo pareho ang mga pangunahing kalahok ngayong taon. Kung sino man ang manalo ng kampyonato, una ang pagkakaibigan. Pagkakaibigan muna. Hindi ko inakalang mabait pala si Ginoong Liu. Yung nakaupo sa tabi niya, yung simpleng matandang lalaking iyon, Isang walang kwenta. Kahit itong kilalang si Elder Chen, hindi mo man lang kilala. Noong bata pa siya, sa loob ng 3 taon, siya ang kampiyon ng Divine Doctor Dakilang Paligsahan. Lagi siyang inaanyayahan bilang hurado. Siya ang, sa buong Haicheng, pinaka-autoridad na hurado. Ngayon, ang banal na Doctor Grand Competition ay humihina na. Kahit basurang tulad nito, nakakapasok sa finals. Sa tingin ko, ang taong ito ay ganap na nasira. Elder Chen, hindi ba tayo nagkikita? Bakit mo ako sinasabihan ng ganyan? Miss Tang, kayong mga maharlika madaling makalimot. Madali kayong makalimot. Suot mo ang belo at nakipagpaligsahan kay Shen Yunfeng. Wala kang paggalang sa medisina. Hindi ba't basura ang mga taong ganyan? Nakipagpaligsahan ako kay Shen Yunfeng. Yun ba ang sinabi niya? Tungkol ba iyon kay Lin Ruowei na nagpanggap sa akin noong nakaraan? Pero naipaliwanag ko naman ang mga chismis, hindi ba? Paano naging? Elder Chen, ang pangyayari. Noong nakaraan, basurang tulad mo ang nakapasok sa finals. Samabit ka ba sa mayaman at nakapasok sa likod na pinto? Ikaw, isang talong na talo. Ang lakas ng loob mong hamakin ang kakayahan ko? Huwag kang masyadong kumpiyansa, Tangning. Ang banal na doktor dakilang paligsahan, kampiyon ay ako lang ang maaari. Talaga ba? Kung ganon ka kumpiyansa, bakit mo ako dinroga at pinatulog sa hotel? Hindi ka ba natakot na matalo sa akin? Takot ka lang na matalo sa akin. Alam mo na. Buisit, sigurado alam din ni Lin Chuan. Ang bagay na ito,
Pagkatapos ng kompetisyon, sisingilin kita. Tangning, mahirap ka lang at walang kwenta. Swerteng nakapasok ka lang sa kompetisyong ito. Hindi tulad ni Ruawei, magaling siya. At ang pinakamahusay na mga halamang gamot lang ang ginagamit niya. Ang Tianshan Snow Lotus na ito, binili iyan ni Ruawei ng napakamahal. Tingnan mo ang sarili mo. Ang hirap-hirap mo. Hindi mo kayang bilhin iyan. Mahina ako sa mga halamang gamot. Ano naman, kahit na ang pinakamagandang halamang gamot, matatalo pa rin ng mahinang kasanayan. Sa tingin ko naiinggit ka. Gumagamit ka ng napakahinang mga halamang gamot para makipagkumpetensya. Tiyak na matatalo ka. Grabe na ito. Kung ang kompetisyon sa kasanayan ay tungkol lang sa mga halamang gamot, bakit pa ito ginagawa? May gusto si Physician Shen kay Tangning. Baka nagkakagusto siya sa kanya. Ikaw. Kahit na napakaganda ng mga halamang gamot, ang kompetisyon ngayong taon, mananalo pa rin ako. Kampiyon ng taong ito, mananalo pa rin ako ng titulo. Mayabang. Papakiusapan ko ang mga hurado na suriin muli ang iyong mga halaman. Kapag bumagsak ang pagsusuri, matatanggal ka. Kahit pumasa ka man, kaya kitang paalisin. Ang sama mo! Hindi ko alam si Fu Linchuan paano inihanda ang mga halaman. Ginang, ang mga halamang hiniling ni Ginoong Fu. Nahanap namin. Ginang, tingnan po ninyo, isang-isandaang taong gulang na ligaw na ginseng, pagga, kama. Dinala ko ang 10 sanay na aso at hinanap sa kagubatan ng 3 araw para makahanap ng ganito katanda. Ginang Fu, tingnan ninyo ang akin. Cordyceps mula sa mga nyebe na kabundukan. Umakyat ako sa pinakamataas na tuktok. Sa mga alpeng parang sa mataas na lugar. Halos masira ang aking mga mata para makahanap ng magugustuhan mo. Ginang, tingnan ninyo ang meron ako. Ito ay mula sa malalim na dagat, sperm whale ang inilabas nitong ambergris. Inarkila ko ang pinakamalaking submarino. Pagkatapos sumisid ng 100 metro ang lalim para makahanap ng isang naghihingalong sperm whale. Bantay sarado ko ito buong gabi. Para makuha ang ambergris na ito, hindi maganda ang sa inyo. Ginang, tingnan ninyo ang akin. Anong espesyal dito? Tubig lang ito. Ginang, ito'y hamog ng maagang tagsibol. Tag-init na ngayon. Personal akong naglakbay sa malayong timog, nakahanap ng isang nayong hindi pa gaanong umuunlad. Doon ko ito kinuha. Ang unang hamog ng bawat umaga. Kinuha ko ito ng kalahating buwan para makalikom ng ganito karami. Ang daming dekalidad na halamang gamot. Hindi pa ako nakakita ng ganito karami. Ang yabang, 4 na pinuno ng pamilya mula sa Haichengang, nagpadala sa kanya ng mga halamang gamot. Ang mga ito ay lahat galing kay Fu Linchuan. Inihanda ito para sa akin ni President Fu. Napakamaalalahanin niya. Tangning, saan ka nakakuha ng napakaraming dekalidad na halamang gamot? Nakipagrelasyon ka ba sa isang biglang yaman? Anong inuungol mo? Aso ka ba ni Lin Ruawei? Kapag may sinabi siya, lalabas ka at kakagat. Ikaw, tumahimik kayo. Magsisimula na ang kompetisyon. Pakiusap, ang mga hindi autorisadong tauhan, huwag magingay. Narinig mo ba yon? Ang ibig sabihin ng hindi autorisadong tauhan ay ikaw. Maghintay ka lang. Sandali lang. Isang hurado ang hindi pa dumarating. Tumawag lang sa akin si President Fu. Sinabi niya na naantala siya sa daan. Magpatuloy muna tayo. Sa mga halamang gamot na ito, tiyak na ako ang mananalo. Tangning. Kahit na mayroon kang dekalidad na halamang gamot, ano naman? Ang 2 tao sa hurado. Ang isa ay aking impormante. Ang isa naman ay si Elder Chen na ayaw sa'yo. Tiyak na matatalo ka. Bakit ako nakatingin ng matagal ng matandang yon? Para akong napag-initan. Noong nakaraan si Lin Ruawei ang nagpanggap sa'yo para makipagkompetensya sa akin. Si Elder Chen ang hurado noon. Pero bago mo pa man mailantad ang katotohanan, umalis na siya. Ano? Hindi niya nakita na inilantad ko si Lin Ruawei. Kaya siguradong galit na galit siya sa akin. Huwag kang mag-alala. Sa galing mo, siguradong mapapaniwala mo si Elder Chen. Hindi naman siya ganoon kapeti. Sana nga. Ang ika-33 na kampeonato ng mga milagrosong manggagamot ay opisyal nang magsisimula. Ang pasyenteng ito, 3 taon na ang nakalipas. Ay nahulog mula sa mataas na lugar. Nagkaroon ng malubhang pinsala sa utak. Lahat ng doktor ay nagsabing hindi siya mabubuhay sa loob ng 1 buwan. Dahil mahina ang katawan ng pasyente, Medisinal na pagkain lamang ang makapagpapalakas sa kanya. Kaya, ngayong araw, ang mga kalahok dito na makakagamit ng medisinal na pagkain upang pagalingin ang pasyenteng ito ang siyang magiging kampiyon ng taong ito. Ngayon, ihahanda na ang medisinal na pagkain.
Master, mananalo ako ng kampyonato para sa iyo. Hindi kita bibiguin. Susuriin ng mga hurado ang pagkain. Dapat itong maaprubahan bago kainin ng pasyente. Ang mangkok na ito ay herbal dish ni Tang Ning. Alam mo na ang gagawin. Relax. Malamig at banayad ang sabaw na ito. Masarap na amoy ng halamang gamot. Napakagandang herbal dish ito. Akala ko sa mga hurado, may kakampi si Lin Ruowei. Mukhang nag-isip ako ng masyado. Ang herbal dish ko. Ay, pasensya na. Nadikit ko nang hindi sinasadyang malapit sa gilid. Ginoong Chen, hindi mo na ito pwedeng kainin ngayon. Ang taong may masamang ugali, anong magandang herbal dish ang magagawa nila. Hindi na kailangang tikman. Kung ganon, ako na ang mag-announce kung kwalipikado ang herbal dish na ito. Ipinapahayag ko, ang herbal dish na ito ay hindi kwalipikado. Isang herbal dish na hindi kwalipikado. Kung nabuhos, nabuhos na. Gayunpaman, para sa mga pasyenteng kakain, nakakasama pa rin ito. Ano? Imposible ito. Sinadya mo ito. Pinuri mo lang ito. Tinawag mong pinakamahusay ang aking tonic na sabaw. Bakit ngayon mo ito dinidisqualify? Ang naunang papuri ko ay para sa mga bihirang sangkap. Pero hindi mo naiintindihan na dapat maghalo ng maayos ang mga sangkap. Ang padaskul-daskul na paghahalo ay sumisira sa bisa. Sayang naman ng mga napakagandang sangkap. Tutol ako. Sinabutahe mo ako sa pagtapon ng aking tonic na sabaw at sinadyang ibagsak ako. Ayaw kong tanggapin ito. Walang saysay ang pagtutol. Isang batang doktor, ang nangahas na harmony ng isang hukom. Ito ang paligsahan ng mga banal na doktor. Hindi ang iyong klinika sa probinsya. Naiintindihan ko na. Ang buong pagkakayari na ito ay iyong pakana, Lin Ruowei. Sinasadya mo akong targetin. Ano ngayon? Hindi ko hahayaang magtagumpay ang kanilang balak. Hinihiling ko na muling gawin ang tonic na sabaw. Hiling na muling gawin. Kailangan ng isang tagapanagot. Kung hindi, baka nakawin mo ang mga teknik mula sa iba. Tang Ning, sino ka ba para isipin iyan? Sino ang magtataguyod para sa iyo? Kung narito lang si Jifu, dahil sa respeto kay Lin Chuan, tiyak na tutulungan niya ako. Walang tagapanagot, tinatanggihan ko ang apela ni Tang Ning. Ako ang magiging tagapanagot niya. Paano ka nakarating dito? Para tulungan ka. Lahat ng nandito ngayon ay galing sa Haicheng, mga kilalang tao. Tiyak na kilala nila si Ginoong Fu. Kung magpapanggap ka ulit bilang si Ginoong Fu, tiyak na mahuhuli ka. Wag na, umalis ka na lang. Kaya ko. To! Ayos lang. Ginoong Fu, maupo po kayo sa pangunahing upuan. Itong paligsahan ng Diyos Doktor ay itinatag ng aking pamilyang Fu. Pero ang asawa ko ay inaabala dito. Sa tingin ko, sinasadya nilang hamakin ako. Asawa? Asawa mo si Tang Ning? Mag-asawa sina Tang Ning at Fu Linchuan. Paano nangyari yun? Tama. Eh ano naman, paligsahan ito. Kahit ikaw pa si Ginoong Fu, hindi mo pwedeng suwayin ang alituntunin. Alin? Ano ba ang alin? Ang pamilya ko ang alin. Ikaw? Ang pagkaing gamot na ginawa ng asawa ko ay sinira at pinagbintangan ng masama. Sa tingin ko, ayaw na nilang magnegosyo sa Haicheng. Tagapangulo Fu, nagkakamali po kayo. Ako, bilang isang hurado, paano ko sasadyaing itapon ang sangkap ng isang kalahok? Kung ganon, kung talagang mahina ang kakayahan ni Tang Ning, ang pagpapaulit sa kanya ay hindi makakaapekto sa ibang kalahok. Pero tapos na ang gawa ng ibang kalahok. Kung ang asawa mo ay gagawa ulit, may duda na magnanakaw siya ng pamamaraan. Gagawin kong panagot ang reputasyon ng pamilya ko. Liu Shengshou, may iba ka pang tanong? Wala nang problema. Ikaw pala talaga si President Fu. Bakit mo ako niloko? Ginago mo lang ako? Akala mo nakakatawa to? Ang daming pagkakataon para ipaliwanag ito. Bakit wala kang sinabi? Ning, hayaan mong magpaliwanag ako. Ayokong lumayo ka sa akin dahil sa posisyon ko. Pero, ang totoo, President Fu, hindi pa tapos ang kompetisyon. Dahil hurado ka, bumalik ka sa iyong tungkulin. Tang Ning, anong silbi ng muling pag-apply? Naubos mo na ang lahat ng iyong halamang gamot. Hindi ka na maaaring manalo sa pagluluto ng utak ng baboy, di ba? Aking estudyante, sa panggagamot, hindi ang kasanayan ang susi, ni ang mga sangkap. Ang mahalaga ay ang puso. Puso. Gamutin mo gamit ang iyong puso at ang lunas ay magpapakita ng kusa. Ha 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 ha.
Guro, naiintindihan ko na. Ang pagsunod sa aking puso ay pagkakaroon ng pakikiramay sa mga pasyente para sila'y masuri. Pagkatapos, ay likhain ang perpektong lunas. Ang pasyenteng ito ay may cerebral palsy. Ang brain-soothing soup ang pinakabagay sa kanya. Tapos na ang brain-soothing soup. Hindi ka mananalo sa ganitong utak ng baboy para pagalingin ang pasyenteng may cerebral palsy. Katawa-tawa talaga. Ano ba ang alam mo? Hindi mo ba alam? Ang pinakamahusay na doktor ay gumagamit ng pinakapangkaraniwang halaman para gamutin ang pinakamahirap na mga kaso. Hintayin mo lang. Hindi kwalipikado. Ang pagkaing gamot na ito ay kahanga-hanga. Ang mga katangiang medikal, ay dinala sa rurok. Kwalipikado. Anong sabi mo pangalan nitong pagkain? Pampakalma at pampatalino na sabaw. Ano yan? Ang Shenjian Naotang. Ito ang aking estudyante, isang pagkain na kanyang binuo. Ang Shenjian Naotang. Kaya ikaw nga pala ang estudyante ng bantog na doktor. Ay nako. Nakalimutan ko talaga. Ang pagkain ito ay kwalipikado. Napakagandang pagkain gamot. Nagsinungaling si Liu Shengshou laban sa kanyang konsensya. Sa palagay ko, para sa susunod na paligsahan ng banal na manggagamot, hindi na kailangang sumali si Liu Shengshou. Sa 3 hurado, 2 hurado ang nagsabing kwalipikado ang pagkain at maaaring ibigay sa pasyente. Kung ang pasyente ay kakain, ng pagkain ni Doc Tang at magigising. Kung gayon, si Dr. Tang ang magiging kampeon ng paligsahan ng banal na manggagamot ngayong taon. Gumaling na ako. Imposible. Paano niya nagawa ni Tang Ning na pagalingin siya? Magkasabwat kayo. Himala, tunay na isang himala. Gumaling ang pasyenteng may cerebral palsy. Mukhang napagpasyahan na ang kampiyon. Hayaan nating si Elder Chen ang mag-anunsyo ng nanalo. Inihahayag ko. Ang kampyon ng banal na manggagamot. Si Tang Ning. Banal na manggagamot. Dayaan. Dapat may daya ka. At ikaw. Hindi ba't ikaw ang pinakaayaw sa kanya? Paano mo siya pinapanalo? Mga personal na hinanakit. Walang kinalaman sa laban. Buhay na muli ang pasyente dahil kay Tang Ning. Siya ang walang duda na kampiyon. Parang lalo kang pamilyar sa akin. Ikaw yung nakipagkompetensya kay Shen Yunfeng dati. Kanina pa sa venue. Lahat ba yon? Plano mo? Hindi ako yun. Hindi ako yun. Napatunayan na, si Master Liu, noong preparasyon, ay tumanggap ng suhol mula kay Lin Ruowei. Kayo pong dalawa, sumama kayo sa amin. Dinukot ni Lin Ruowei ang isang tao. May mga saksi at ebidensya kami. Dalhin ninyo sila. Hindi ako kumuha ng pera. Talagang hindi ako kumuha ng pera. Banal na manggagamotang. Nakakahanga ang iyong kakayahan sa medisina. Gayunpaman, Ako ang talo. magkikita pa tayo balang araw. Tang Ning, hanggang sa muli. Hanggang sa muli. Kapag natulog ka sa akin, akin ka na. At huwag ka nang maglambing sa ibang lalaki. Galit ka pa ba sa akin? Disipulo ka ng banal na manggagamot, pero hindi mo sinabi sa akin. Ang hirap hanap mo. May dahilan ako, okay? Paano kung nalaman mo ang totoo kong pagkatao? Hindi na ako makakasali noon. Ganon ba ako? Paano ko malalaman? Tapos tayong dalawa. Si. Tingnan natin. Oo, asawa ko. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Halik, 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 halik.